Ang lalaki ay malinaw na isang ordinaryong guro sa agham, ngunit siya ay inakay ng isang misteryosong unit papunta sa isang bilangguan upang magturo. Ngunit ang kanyang mga estudyante ay hindi tao. Sila ay tinatawag na mga halimaw. Kahit ang mga espesyal na bala ay hindi makasakit sa kanila kahit kaunti, inakala niyang makakalabas siya kung gagampanan niya ang tungkulin at matatapos ang klase, hindi niya inakalang magiging target siya na pinag-aagawan ng lahat ng bilanggo. Bumabalik ang oras, 3 araw ang nakalipas. Sa isang walang hanggang disyerto, unti-unting umusad ang ilang mga armored na sasakyan. Ang mga binigyan ng pangunahing proteksyon ng mga sasakyang ito ay 6 na guro sa high school. Malamig nilang pinaalalahanan sila, habang klase, hindi sila pinapayagang umalis sa takdang lugar. Iwasan ang anumang kilos na maaaring magpasimula ng gulo sa mga bilanggo. Nagpalingkaw-laykaw ang lahat sandali, mga bilanggo ay tao pa rin, kahit ano paman. Bakit sila inilarawan na nakakatakot ganito? May isang nagpakilala. Ako si Lala. Ako ay isang guro sa agham. Nang marinig ito, napansin ng lalaki na ito ay isang pagkakataon. Siya rin ay isang guro ng siyensya na nagngangalang kong Dante. Nang nagsimula silang mag-usap, bahagyang bumuti ang pakiramdam. 2 pang tao ang nagpakilala bilang mga guro sa it at musika. Ang huli ay isang guro sa sining at isang guro sa matematika. Sa kabila nito, kinakabahan pa rin sila sa sasakyan. Wala silang ideya kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanila. Dahil papunta kami sa pinakamalaking bilangguan sa buong mundo, ang Fogland. Huwag mo kaming ganyan takutin. Ito ay isang internasyonal na bilangguan. Anong maaaring mangyari? Nabawasan ang tono ng boses ni Lala. May isang lalaking guro sa kabilang panig ang napailing. Dahil ito ay isang internasyonal na bilangguan, mas lalo akong nagdududa. Alam mo ba kung paano nabuo ang Fogland? 5 taon nang nakalipas, biglang bumagsak ang isang meteorite sa desyertong ito. Nang marinig ito, isang lalaking guro ang biglang tumayo. Narinig niya na ito online. Ang matabang na guro ay nagsalita ng dahan-dahan. Isang scholar ang nagsabi noon, ang Fogland ay nagbukas ng mga pintuan ng impyerno. Kaya siguro pupunta tayo sa kulungan na iyon para turuan ng mga halimaw. Hindi mapigilan ni Kong Dante ang tawa. Kami ay mga taong may mataas na edukasyon at naniniwala ka pa rin sa ganyang kalokohan kahit anong kasalanan ang nagawa nila, karapatan pa rin nilang makatanggap ng edukasyon. Para sa lahat ang edukasyon, walang diskriminasyon. Tinanong ng matabang guro, Kong Dante, hindi ka natatakot? Kahit na peke ang mga chismis, ito pa rin ay isang internasyonal na bilangguan. Ang mga nasa loob ay mga kriminal na pang-internasyonal. Para kay Kong Dante, sila ay mga taong kulang sa edukasyon. Tinitigan siya ng 2 lalaking guro na parang tanga. Swerte natin, may bookworm tayo sa sasakyan na ito. Samantala, kinontak ng driver ng pangunahing sasakyan ang base. 5 minuto na lang bago tayo pumasok sa Fogland. Nang makita ni Kong Dante ang gate ng mismong mata, napaatras siya. Sa sandaling pumasok sila sa zona, isang makapal na ulap na parang pader ang hamarang sa lahat ng nasa harap nila. Bago pumasok, kailangang ibigay nila ang lahat ng kanilang personal na gamit. Tumingin si Kong Dante sa paligid. Nandito ang hamog sa lahat ng bahagi. Kahit anong direksyon, nararamdaman ng isang kakaiba at di makatutuhan ng pakiramdam. Doon niya napagtanto na ang Fogland na binanggit ng chubby na guro ay hindi lang isang nakakatakot na palayaw. Muling may nagbantay sa kanila. Mag-ingat sa mga nakakulong. May darating na malapit upang dalhin kayo sa inyong mga silid-aralan. Ang mga guro ay agad na pinaghiwa-hiwalay at ipinadala sa kanilang mga itinalagang lugar. Habang ang kanyang mga hakbang ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo, paulit-ulit na sinasabi ni Kong Dante sa sarili, walang dapat ikatakot. Isa lang itong pagtuturo ng klase. Inilagay siya sa isang saradong ligtas na kwarto na napalibutan ng salamin na tempered. Sa mesa, tanging isang mikropono lang ang nakalagay. Naramdaman ni Kong Dante ang hindi pagkagusto. Hindi ba't medyo sobra na ito? Hindi pa niya nakikita ang salamin na ganito kapal, lalo na sa pagtuturo sa isang nakasarang silid. Kumatok siya sa salamin at napagtanto niyang mas makapal ito kaysa sa inaasahan niya. Nagtaka pa siya kung malinaw pa bang nakikita ng mga estudyante sa labas ang blackboard. May isang tao na muling nagkumpirma sa kanyang pagkakakilanlan. Ikaw ba si Guro Kong? Matapos makumpirma, seryosong paalala ng tao, malapit nang pumasok ang mga bilanggo. Mag-ingat ka. Huwag makisali sa anumang alitan. Sa ganitong tono, naramdaman ni Kong Dante na may mali. Dagdag pa ng lalaki, sa klase, huwag aalis sa iyong upuan. Biglang nagsara ang pinto. Ilang sandali pa, nakarinig si Kong Dante ng ingay mula sa labas. Hindi niya alam kung siya ay nagkakamali, ngunit parang nanginginig ang mabigat na bakal na pinto. Sa sumunod na sandali, dahan-daang bumukas ang bakal na pinto. Sa sandaling iyon, hinarap ni Kong Dante ang tunay na anyo ng takot. Paano sila maaaring magmukhang ganito? Mukha at katawan nila ay hindi kahawig ng normal na tao. Kahit nakatali sa mabigat na kadena, nakatayo sa likod nila ang ilang armado na gwardya na nakataas ang mga baril. Inilalakad ang mga bilanggo isa-isa sa kanilang mga upuan. Doon lang napansin ni Kong Dante na may numerong nakasabit sa kanilang dibdib. Sa kanilang gitna, isang figura ang balot ng buhok at may maliwanag na asol na mga mata. Parang siyang lumabas mula sa panahong primitive. Naharap sa grupong ito ng mga estudyante, hindi alam ni Kong Dante kung paano magsalita. Pumapasok sa kanyang isipan ang mga salitang ng matabang na guro. Magtuturo tayo sa mga halimaw. Mukhang tama nga ang lalaki. Huminga siya ng malalim upang mapakalma ang sarili.
May isang bagay siyang kailangan gawin, simulan ng aralin. Pumunta siya sa mikropono at ipinakilala ang kanyang sarili. Kumusta? Sa inyong lahat, lubos akong nagagalak na makilala kayo. Ang pangalan ko ay Kung Dante, at ako ang magiging guro ninyo sa agham. Nanatiling tahimik ang silid sa ibaba. Walang sino man ang tumugon. Pinilit niyang magpatuloy at nagbiro ng malamig na biro. Maraming paksa ang sikat pero ang pinakamarami ay ang agham dahil maaari kang gumawa ng rocket para makatakas. Sa mga salitang iyon, ilang tao ang tumingala upang tingnan siya. Halos walang ipinakitang reaksyon. Biglang ngumiti ang mukha na may balahibo. Medyo nakakatawa talaga itong guro na ito, lalong napahiya si Kung Dante sa reaksyon nila. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong klase ng atmosfera sa klase. Kinuha niya ang isang kamote. Sa klase ngayon, ang una kong ituturo sa inyo ay kung paano magtanim ng kamote. Sa bawat mesa ng estudyante, may isang kamukang kamukha ng kamote na hawak niya. Madali lang magtanim ng kamote. Kailangan lang ng maliit na baso at kaunting tubig. Makikita mong unti-unting ito ay lalaki at magbabago ng anyo. Ang tunay na layunin ng klase na ito ay tulungan silang maunawaan ang kahulugan ng buhay. Kahit na kayo ay mga preso sa kulungan, ngayon ay nakaupo pa rin kayo sa isang silid-aralan upang matuto. Parang kaming-kaming ito na kamote. Kahit gaano kabagsik ang paligid, may potensyal ka pa ring lumago. Kaya simula ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magtanim ng kamote. Biglang bumagsak ang isang estudyante sa mesa at sumigaw. Ibig mong sabihin parang kamatis ang ulo ko, biglang napaatras si Kung Dante. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sinasabi ko na mayroon kang walang hanggang potensyal na lumago. Bago niya matapos, may ibang taong pilit na ipinasok ang kamote sa bibig niya. Doon lang napagtanto ni Kung Dante na may mali. Malamang may mali sa kanilang lahat ang iniisip. Di nagtagal, sinundan ng lahat ng preso ang yapak ng lalaking iyon at kinain ng buo ang mga kamote. Natatakot si Kung Dante. Huwag mong kainin ang mga ito. Para sa iyo ang mga kamote na ito para itanim. Nakayuko lang siyang nakatayo sa likod ng lectern, nakatitig sa grupo. Ano ang kanilang sinusubukang gawin? Hindi ba nandito sila para matuto? Isang mababang boses ang umalingaw-ngaw. Isang lalaking nakamaskara ang tumingala. Sabihin mo ng direkta kung paano nabubuo ang fog. Napaatras si Kung Dante. Sadyang interesado lang ba siya sa pagbuo ng ulap, naging madilim ang mukha ng lalaki. Sinasabi mong scientist ka pero hindi mo alam kung ano ang fog, ngumiti ng bahagya si Kung Dante. Ako'y guro lang, hindi isang siyentipiko. Biglang lumitaw ang mga bitak sa salamin na tempered sa harap niya. Binato ng nakamaskara ang ulo niya sa salamin at ito ay pumutok agad. Nagbibiro ka lang ba sa amin? Akala mo ba kami ay mga tanga, natakot, nakipag-ugnayan si Kung Dante sa control room upang i-report na binasag ng isang preso ang salamin. Isang malaking grupo ng mga armado ang pumasok sa silid-aralan, hawak ang mga baril. Agad na nasaksihan ni Kung Dante ang pinaka-nakakagulat na pangyayari sa kanyang buhay. Ang mga estudyanteng preso ay pinaputukan isa-isa, walang naiwan na nakaligtas. Naging impyerno ang silid-aralan sa isang iglap. Nanginginig na pinalakas ni Kung Dante ang pintuan, nananawagan na pakawalan siya. Ang tanging sagot ay manatili sa loob at maghintay hanggang matapos ang pagbitay. Napakabilis, napuno ang sahig ng dugo. Kahit na may problema ang mga preso, nararapat bang pumatay sa huli nilang lahat? Bago pa siyang makapag-isip, nakita niya ang baril na nakatusok sa mata ng isang bulag. Naghanda na siyang sumigaw nang mapansin niyang may mali. Hinawakan ng bulag na lalaking iyon ang ulo ng sundalo gamit ang isang kamay at itinaas ito ng mataas. Sa sumunod na segundo, isang pihit lang, nabasag ang bungo. Nabigla si Kung Dante. Akala niya pinapatay ng mga armadong tauhan ng mga preso. Hindi niya inaasahan na ang mga totoong manghuhuli ay ang mga preso. Bago siya mawala ng malay sa takot, isang nakaputi na nakatapis ang mukha ang nakatitig ng matindi sa kanya. Ang numero sa dibdib ng lalaking iyon ay 182. Ang mapanirang tingin ni 182 ay parabang ipinagmamay-ari niya si Kung Dante. Nang magising si Kung Dante, nakulong siya sa isang lugar na parang selda. Kasama niya sa pagkakakulong si 182. Nakatingin sa koridor sa labas ng pinto ng bar, puno ng takot ang puso niya. Tinanong niya kung nasaan siya. Sabi niya na ito ang kanyang kwarto. Tinanong niya, sino ka? Bakit napunta ako sa kwarto mo? Sa pagkakataong ito, hindi sumagot si 182. Isang senyales ng gulat ang biglang lumitaw sa mukha ni Kung Dante. Naalala niya na parang isang preso ang lalaking ito. Naalala niya na nagkaroon ng kaguluhan sa klase. Halos sumabog na ang kanyang isipan at siya ay napaihi sa sarili. Tinanong ni Kung Dante, ito ba ay isang kulungan? Tumango si 182. Hindi ikaw ang nagdala sa akin dito, di ba? Nodded ulit si 182. Pagkatapos ay inabot niya ito ng isang kamote. Dinukot niya si Kung Dante dahil gusto niyang matutunan kung paano magtanim ng kamote. Halos bumigay na si Kung Dante. Talagang wala sa tamang pag-iisip ang taong ito. Nagngangalit sa galit, sinumpa niya, ang tanga mo. Dinadala mo ako dito para lang sa isang kamote. Batay sa kaguluhan kanina, halos lahat dito ay mga halimaw. Tinuturing nila ang buhay ng tao na parang damo at hindi pinapansin ang batas. Sa ganitong takbo, mamamatay siya dito sooner or later. Lumakad si Kung Dante papunta sa pinto, sinusubukang makahanap ng paraan para makalabas. Marahil ay hinahanap siya ng seguridad sa labas. Tumingin siya sa mga butas upang tingnan ang labas at nanlaki ang mata sa gulat. Ang kanyang kwarto ay nasa mataas na bahagi, may napakalawak na tanawin.
Sa bawat sulok na kanyang tinitingnan, may mga selula na napaliligiran ng makapal na fog. Pilit na pinukpok ni Kung Dante ang bakal na pinto para gumawa ng ingay. Binuksan niya ito ng palihim. Baka hindi naman kailanman nakasara ang pinto, lumabas siya, at ang paligid ay nababalutan ng makapal na fog. Nilinggan niya ang ibaba, nakita niya ang sunod-sunod na mga selula na walang katapos-tapusan ang haba. Imbes na isang kulungan, ito ay isang lugar na parang ulap na binuo mula sa napakaraming blok ng selula. Halos napakiusap, bumaling si Kung Dante. Pakiusap, ilabas mo ako dito. Ayoko nang manatili. Biglang tinakpan ni 182 ang bibig niya. Tumahimik ka. Hindi ka pwedeng sumigaw dito. At huwag mong iisipin na aalis ka. Gusto kong turuan mo akong magtanim ng kamote. Bukod pa rito, ni isang tao ay hindi pa nakakatakas mula sa kulungang ito. Itinapon ni Kung Dante ang kamay niya at nanigas ang ngipin. Hindi ako bilanggo, ako ay isang mamamayang sumusunod sa batas. Hindi ako katulad ng mga salot tulad mo. Kailangan kong makalabas. Habang nag-aaway sila, tahimik na lumapit ang isang dambuhalang anino. Halos mapatay niyon si Kung Dante sa takot, si 182 naman ay nanatiling malamig at malinaw na hindi nagugustuhan. Ang malaki at nakaputi na nakatapis na bilanggo ay walang buhay ang mga mata, parang hindi niya seryoso ang mga ito. Sa mababang tinig, sinabi ni Kung Dante, huwag kang magsalita, aalis na siya agad. 182 hindi siya pinansin at nanlilibak. Hoy, baboy ulo, anong tinitingnan mo? Galit na galit ang bilanggo at tumaas ang kamao, diretso silang tinamaan. Ang tinamaan yun ay si Kung Dante, isang suntok ang nakapahinto sa kanya ng tuluyan. Nakuha rin ang kanyang suit at ipinasa. Nang magising si Kung Dante, narinig niya si 182 na nagrereklamo. Sinabihan kita na tumahimik pero ayaw mong makinig. Yung tingin ni 182 kay sa kanya ay lalong nagpapainit ng ulo ni Kung Dante. Kasalanan niya lahat ng ito. Galit na galit, sumigaw siya, kung hindi mo sana siya tinawag na ulo ng baboy, paano ako tatamaan, ang hanggal mong walang utak. Isa ka lang ang braso mo. Paano mo natalo yung halimaw kanina? Sa huli, ako pa ang napasali rito. Hindi sumagot si 182. Maingat siyang tumayo at dahan-daang tinanggal ang kanyang kamiseta. Nagulat si Kung Dante. Anong ginagawa mo? Ibinigay ni 182 ang damit sa kanya. Isuot mo na. Doon lamang naging malinaw kay Kung Dante. Ang isang braso na natira sa kanya ay puno ng matitibay na kalamnan. Kahit isang braso lang, laban sa halimaw na yon, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Mabilis na binaba ni Kung Dante ang kanyang boses. Kung isuot ko ang uniforme na ito, makikilala pa rin ba ako ng rescue team bilang isang guro? 182 pinutol niya siya ng malamig. Tumigil ka na sa pangarap. Mula nang pumasok ka, hindi na pwedeng bumalik. Huwag magpapansin o mas mapadali ang iyong kamatayan. Iyan ang Fogland. Pagkatapos, kinuha ni 182 ang isa pang piraso ng damit mula sa isang kahon at isinusuot ito. Sige na, punta na tayo sa kantina. Oras na ng pagkain. Nang marinig ang salitang kantina, nagniningning ang pag-asa sa mata ni Kung Dante. Kung pupunta sila sa kantina, maaaring makita nila ang mga gwardya. Kung ipaliwanag niya, maaaring makalabas siya sa kulungan na ito. Samantala, ang matabang baboy na nagnakaw ng kanyang damit ay pumasok sa isang eskinita, sabik na nagsasaya. Ang kasuotang ito ay talagang maganda. Iniisip niya ang tungkol sa dasa at salamin, ngunit pinagsusuntok siya ng husto ni 182 at sumuko na. Isang payat na tao ang lumitaw at nagtatanong kung saan niya nakuha ang damit. Agad na bumaba ang matabang baboy sa kanyang mga tuhod. Lord Shoulder, ninakaw ko ito mula sa isang guro. Pinalabis niya ang kwento. Yung guro mula sa leksyon ng kamote ay nasa Tofu Village na ngayon. Sa palagay ko, dinala siya ni 182 doon. Nang marinig ito, ngumiti si Lord Shoulder. Ganoon ba? Sige. Pagkatapos ay kumikislap ang kanyang tibak. Bago matapos ang matabang baboy, pinutol siya ni Shoulder sa isang hampas lang. Pagkatapos tumango ng 2 beses, tuluyan na siyang nanahimik. Sa isang nakangiting nakangisi, sinabi ni Shoulder, natagpuan na rin kita, teacher. Sa kabilang banda, sinundan ni Kung Dante si 182 papunta sa cafeteria. Natatakot na siya mula nang lumabas siya sa pinto. Mas nakakatakot ang mga bilanggo, isa-isa. Para sa kanya, ito ay isang bangungot. Para sa kanila, isa na namang ordinaryong araw sa lupa ng hamog. Tumitig si 182, huwag tumingin-tingin sa lahat ng direksyon. Lumapit ka lang sa akin at kumain. Bumaba si Kung Dante ng ulo at sumunod, nagkukunwaring hindi niya nakita. Sa lalong madaling panahon, narating nila ang kantina. Mas maayos dito kaysa sa labas. Walang gumagawa ng gulo. Nakatayo ang bawat bilanggo sa pila. Tumingin si Kung Dante sa bintana ng pagkain at nakita ang isang tao roon, isang gwardya. Nabigla siya at labis na natuwa. Kung makakapagsalita siya sa taong yon, maaaring siya ay mailigtas. Pinilit niyang kumalma. Suot na niya ang damit bilang bilanggo. Kailangan niyang mag-ingat. Panahon na ni 182. 182 humirit, bigyan mo ako ng dagdag na ham. Nag-iling ang server at pinukpok siya sa ulo gamit ang sandok. Umuwi ka na. Pagkatapos ay naging turn ni Kung Dante. Nang hihintay siya sa bantay, ako ang nawawalang guro, si Kung Dante. Noong aralin sa kamote, dinukot ako. Siguradong hinahanap mo ako. Iligtas mo ako. Pinanood siya ni 182 na parang tanga pero hindi niya ito pinigilan.
Mabilis na nagsalita si Kung Dante. Makipag-ugnayan sa iyong mga nakatataas. Siguradong nag-aalala na sila sa akin. Sa kalagitnaan, naramdaman niyang may mali. Walang buhay at walang pakiramdam ang mga mata ng gwardya, hindi katulad ng sa isang normal na tao. Nakita niya ang mga mata na iyon, nanigas ang buong katawan niya. Totoo bang gwardya itong taong ito, nang makita niyang hindi niya inihahain ang tray, tinadyakan siya ng tagapaglingkod gamit ang sandok. Kung hindi ka kakain, umalis ka sa daan. Sa mesa, walang gana si Kung Dante. Ang pinggan ng mga gulay na matamlay ay pumatay sa kaunting gana niya na kumain. Ang mga bilanggo sa tabi niya ay nanlaway sa kanyang pagkain. Akala niya ang kantina ay isang pag-asa sa paglaya. Hindi niya inakalang mas kakaiba pa ang isang gwardya kaysa sa mga bilanggo. Marahil mula nang pumasok siya, tuluyan na siyang iniwan. Matapos all, namamatay dito araw-araw ang mga tao. Walang pakialam ang kahit sino sa isang kulang na guro. Masaya si 182 habang kumakain. Bumaling si Kung Dante ng tingin pabalik kay 182. Kung gusto niyang mabuhay, marahil kailangan niyang umasa sa hanggal na ito. Pinilit niyang ngumiti. Hindi mo ba gustong matutong magtanim ng kamote? Matutulungan kita. Ituro mo naman sa akin kung paano makalabas. Nakatakda niyang gamitin ang kasimplahan ni 182 at mang-akit upang makalayo. Huminto si 182 saka itinaas ang ulo niya. Talaga bang iniisip mong bobo ako? Akala mo makakatakas ka sa isang kamote lang? Agad na ipinaliwanag ni Kung Dante. Paano ko maiisip na bobo ka? Hindi mo ba ako dinala dito dahil gusto mong magtanim ng kamote? Kapag natutunan mo na, hindi mo na ako kailangan. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, dahan-daang nagsalita si 182. Wala nang makakatakas dito. Sumuko ka na dyan. Maliban na lang kung kaya mong maging pangulo dito. Pinakamataas na leader, nabigla si Kung Dante. Ibig mong sabihin, ang boss dito, katulad mo. Imposible, sabi ni 182. Tanging mga katulad ni Shoulder ang karapat-dapat maging leader. Pinilit ni Kung Dante na itanong kung sino si Shoulder. Kahit anong tanong niya, tumanggi si 182 na sumagot muli. Nang makita ang kanyang pag-uugali na naging malamig, bumaba si Kung Dante sa kanyang ngiti. Dahil ayaw mong tumulong sa akin, lumayo ka na lang sa akin. Hahanap na lang ako ng iba. Lumiko siya at iniwan si 182. Kung babalik siya sa normal na lipunan, gagamitin niya ang batas para buwagin ang kulungang ito. Isang biglaang gulo ang sumabog sa kantina. Lahat ay tumingin sa pintuan. Isang sigla ng kasiyahan ang umusbong sa puso ni Kung Dante. Pwedeng dumating na ang grupo ng rescue. Sa ilalim ng tingin ng lahat, sumigaw siya, mga ginoo ng rescue team, nandito ako. Ako si Kung Dante, isang guro na pumunta para magturo. Ako'y dinukot ng bilangguan. Sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, napagtanto niyang may mali. Ang mga pumasok ay nakasuot ng uniformeng bilanggo. Saglit na sandali, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Nakatayo sa harap niya ay isang lalaking sobrang tangkad na hindi ka panipaniwala. Binaba niya ang ulo at sinabi ng walang emosyon, matagal na walang kita, teacher. Naalala mo pa ba ako? Puno ng takot ang mga mata ni Kung Dante. Paano niya makakalimutan ng lalaking ito? Sa lahat ng nakilala niya, siya ang pinakamataas. Bumaba ang boses ng mga bilanggo. Nandito na si Lord Shoulder. Akala ko hindi siya darating sa cafeteria ngayon. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay isa sa 6 na dakilang balikat, ang Tore. Sa pagkakataong ito, siya ay dumating upang hanapin si Kung Dante. Narinig ko na nagturo ka ng klase tungkol sa kamote, pero hindi ako interesado sa pagtatanim ng kamote. Gusto kong malaman kung paano gumawa ng fog. Kung Dante ay nanginig. Hindi niya alam kung ano ang fog na ito. Nang ilabas ng tanggulan ang 3 asul na sphere, ang mata ng bawat bilanggo ay naging mapag-utos. Naalala ni Kung Dante na tinanong din ng nakamaskara na bilanggo kung paano gumawa ng ulap. Maaaring ang fog ay hindi ang hamog sa labas, kundi ang mga asul na bola na ito. Pinilit ni Kung Dante na manatiling kalmado at sinabing hindi pa niya ito nakita. Wala siyang ideya kung paano ginawa ang ganitong bagay. Ang pangungusap na iyon ang nagpasiklab sa galit ng Tore. Ikaw ay isang guro sa agham, at hindi mo alam, hindi ba dapat alam ng isang guro ang lahat? Sa wakas ay naging sigurado si Kung Dante sa isang bagay. Lahat sa kulungang ito ay baliw. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang ganito. Paano niya malalaman? Humarap ng madilim ang tower. Para sa'yo, kami 6 na tagapagbuhat ay naghintay sa iyong kwarto. Ngayon ay ibabalik kita upang bigyan sila ng paliwanag. Naramdaman ni Kung Dante ang isang lamig na dumaan. Kakatakas lang niya mula sa 182. Dadalhin na kaya siya ng Tore. Hinawakan siya ng Tore sa leeg at pinilit siyang kumain ng isang ulap. Kumain ka nito. Isang tikim lang at maiintindihan mo na. Ang asul na sphere ay naglalabas ng masamang pang-akit. Tumanggi si Kung Dante. Hindi siya binigyan ng pagkakataon ng Tore at pilit itong ipinasok. Lahat ng bilanggo ay nakatitig sa eksena, puno ng pagnanasa ang mga mata. Pinukol ni Kung Dante ng palo ang kamay ng Tore na nagtulak sa 3 sphere sa sahig. Sabi ko hindi ko ito kakainin. Bakit kailangan mo pang pilitin ako? Sa sandaling gamulong ang 3 sphere, sumabog ang lugar. Nagsimula ang mga preso na magwala, tumatakbo at nagbabatukan para makuha ang ulap. Hindi maintindihan ni Kung Dante kung ano ito. Ano ba itong bagay na ito? Bakit nila nawala sa kontrol, tumawa ng malamig ang Tore?
Tingnan mo, ang ulap ay isang kamanghamanghang bagay. At ayaw mo itong tinanggap. Sa kulungang ito, mas mahalaga ang ulap kaysa ginto. Ang mga nakakakuha ng fog ay nakakaramdam ng sobrang saya. Yung iba sa mga preso na nabigo makuha ito ay bumaba at kumagat sa sahig na parang mga ligaw na aso, nililinis ang natitirang likido. Yung kumain nito ay nawala sa kaligayahan, walang nararamdaman habang hinihiwa ang kanyang mga paa at kamay. Nakakainis sa tiyan si Kung Dante sa nakikita. Wala siyang ideya kung bakit siya nadala dito. Ito ay isang buhay na impyerno. Pwede ba akong umuwi? Nangangatog ang boses niya habang nakikiusap sa tore. Ako'y guro lang, hindi isang siyentipiko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ngumisi ang tower. Huwag mo akong pagbibiro. Napanood ko na ang mga drama. Kahit isang guro sa kimika ay makakagawa ng isang bagay na sobrang patok, nabuwal si Kung Dante. Iyan ay isang palabas sa telebisyon. Huwag kang gagamit. Ang baliw. Naging tahimik ang konti na. Mabagal na nagsalita ang tower. Kaya basura ka lang. Akala niya na ang pagiging unang nakahawak sa guro ang magpapalakas sa kanya. Hindi niya inaasahang walang mangyayari. Habang naguguluhan si Kung Dante, nilapitan siya ng tower at sinunggaban sa bibig niya. Dahan-dahan niyang inalis ang isang mahabang kutsilyo. Dahil basura ka, matay ka na. Puno ng pagdududa ang mga mata ni Kung Dante. Hindi pa ganito kasama ang mamatay. Sa isang hampas lang, marahil hindi na ito masakit. Habang nakapikit siya, narinig ang ingay ng bakal na nagbabanggaan mula sa malayo. Isang tinidor ang lumipad, dumaan sa braso ng templo, at bumangga sa malayong pader. Nailigtas si Kung Dante. Tinitingnan ng braso ng tore, halos kalahati nito ay naputol na. Pumikit siya at tiningnan kung sino ang may lakas na tumama sa kanya. Hindi niya nakita ng malinaw ng mahigpit na hawakan ng isang malaking kamay ang kanyang ulo. Sa malapitan, isang braso lang ang mayroon ng may-ari ng kamay na iyon. Ikaw, nagulat ang tore. Akala ko hindi ka gagalaw. Malaki ang mga mata ni Kung Dante. 182 na pumasok. Sabi niya ng madilim, siya ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Kung hahawakan mo siya, papatayin kita. Habang binibigkas ang mga salita, sumipa si 182. Diretsyong tinamaan ng kanyang paa ang leeg ng tore. Ang lakas ng suntok na iyon ay pumutol sa gulugad ng tore sa mismong lugar. Sa sandaling tumama ang kanyang sipa, umatras si 182, nagbukas ng distansya. Laking gulat ng lahat ng mga preso. Ang tower, na kinikilala bilang isa sa 6 na dakilang balikat, ay biglang nabagsak. Ngayon lang napagtanto ni Kung Dante kung gaano kalakas si 182. Ang mga preso ay masayang sumigaw. Malapit nang ipanganak ang isang bagong shoulder, bagong balikat. Sabihin mo sa amin ang iyong pangalan. Walang pakialam si 182. Lumiko siya kay Kung Dante. Guro, bumalik na tayo. Dinampot niya si Kung Dante sa balikat at naglakad na. Akala ng mga preso sa likod nila na ang pangalan ni 182 ay teacher. Nang makaalis na sila sa kantina, nakahinga si Kung Dante ng maluwag na buhay siya. Napatitig siya kay 182 nang hindi makapaniwala. Ang taong ito ay hindi kailanman katulad ni Scrawny. Sa wakas, tinanong niya, bakit ka nag-enroll sa klase ng kamote, para rin ba sa fog? 182 tumugon, kaya mo bang gawin si Fog? Naramdaman ni Kung Dante ang kiliti sa kanyang anit. Hindi ko magagawa. Pakiusap, tigilan mo nang banggitin si Fog. Kaya ipinaliwanag ni 182 kung bakit siya nag-sign up. Noong araw, naglalakad-lakad siya sa paligid ng may isang mahabang pila na hamarang sa daan niya. Sinabihan niya ang isang bilanggo na umalis sa daan. Tumanggi ang lalaki na umatras. Walang pwedeng umabante. Nagtatayo na ang lahat. Narinig ko na may nagtuturo ng bago mula sa labas. Mahirap makakuha ng spot. Kailangan mo ring maghintay sa pila. Sa simula, walang interes si 182. Pagkatapos marinig na magbibigay sila ng bagong damit, ito ang nagpasiklab sa kanya. Matagal na siyang walang bagong damit, kinuha niya ang pagkakataon at sumingit sa pila. Pagkatapos marinig ito, nagulat si Kung Dante. Kaya pala nag-enroll siya, bakit mo naman ako niligtas? Muling nagtanong si Kung Dante. Simple lang ang sagot ni 182, dahil suot mo ang aking damit. Nasa ilalim ka ng aking proteksyon. Tapos ay napasimangot siya. At saka, umihi ka pa. Di nagtagal, kinuha ni 182 ang damit mula sa iba para kay Kung Dante at sinabihang magpalit. Inalis ni Kung Dante ang kamiseta ni 182 at maingat na hinugasan ito. Hindi niya maintindihan kung bakit para sa ganoong katandang kamiseta, hindi na lang niya ito itinapon. Pero seryoso si 182. Nakasulat dito ang 182. Anumang may nakasulat na 182 ay akin. Hindi ko ito pwedeng itapon. Punong-puno si Kung Dante ng mga tanong. Muling kinumpirma niya na hindi tama ang ulo nitong lalaking ito. Upang makuha ang pabor ng makapangyarihang payong na ito, nag-volunteer si Kung Dante. Tanggalin mo na rin ang suot mong damit. Ako na ang maghuhugas nito para sa'yo. Isa na lang ang kamay mo. Hindi ito maginhawa para maglaba. Kaya nakaupo lang si 182 doon, nakasuot lang ng sapatos, nakaluhod at pinapanood siyang maghugas. Pagkatapos nilang matapos, 12:00 na ng madaling araw. Hindi pa rin mapalagay ang puso ni Kung Dante. Tiyak na hinahanap pa rin siya ng mga halimaw na tinatawag na mga balikat. Humihilik ang tiyan niya. Kung alam niya lang, hindi sana siya nagbingi-bingihan sa mga gulay na matamlay na. Nakita niya ang isang kamote sa lupa.
Sa kanya yon, tahimik niyang kinuha ito at tiningnan si 182 na natutulog sa itaas na kama. Naghahanda na sana siyang kumain nang biglang pinalo ng malaking kamay ang kamote palayo. Mula sa itaas, sabi ni 182, Guro, ikaw ba ay isang magnanakaw? Kung Dante nagmumer sa paliwanag. Sobrang gutom ko lang talaga. Pwede bang bigyan mo ako ng kaunting pagkain? Hindi siya pinansin ni 182, bumaba, at inukit si 182 sa kamote. Akin ito. Hindi pinapayagang hawakan ng iba kailanman. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kung Dante na tumingin sa kabilang banda dahil magtatago siya ng kamote. Sa paningin ni 182, malamang na muling susubukan ng guro na kunin ito. Sa kabila, ang tore na natalo ni 182 ay nakaluhod sa isang sulok nag-aayos ng sarili. Hindi pa rin siya makapaniwala. Napakalakas ng suntok na yun, hindi niya man lang nakita kung ano ang nangyari. Ang tore ay may likha na talento sa makapal na hamog. Ang kanyang gulugad ay kasing tigas ng pinatibay na bakal. Kahit na napakatibay ng kanyang gulugad, ito ay wasak na wasak sa isang sipa mula kay 182. Malinaw na naaalala niya ito. Sabi ni 182, nasa ilalim ng aking proteksyon ang guro. Kaya planong agawin niya ang guro mula sa 182 ng sapilitan. Ngunit tahimik na lumitaw ang anyo ng nakamaskara sa kanyang tabi. Mukhang natagpuan mo talaga ang guro, kaya bakit hindi mo kami sinabihan? Tumawa ng malamig ang maliit na tawa ng tore. Huwag kang magyabang. Ako ang nakatakdang maging pinuno dito. Bakit ko siya ipapasa sa'yo? Sa susunod na sandali, biglang nawala ang martilyo ng mekaniko sa tabi niya. Nang tumaas siya ang martilyo ay nasa kamay na ng nakamaskarang lalaki. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa tore, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo sa gitna ng fog. Napakalaki ng pangarap mo. Sobrang laki na hindi na bagay sa lakas mo. Tunay na takot ang nagliyab sa mata ng tore. Anong gagawin mo? Ngumingising tao ang maskara, nakangising mapanira. Ang mga lumalabag sa patakaran ay maaari lamang buwagin. Sa susunod na segundo, bumagsak ang martilyo. Ang katawan na kakalain lang na naayos ay agad na pinayre piraso muli. Itinago ang maskara na ito ay isa sa 6 na dakilang balikat, si Hound. 10 minuto ang lumipas, pinatay na ni Hound ang lahat ng mga tauhan sa tore. Pinulong niya ang sarili niyang mga tropa, sumakay sa kanyang motorsiklo, at mabilis na tumungo sa Tofu Village. Samantala, sinusundan ni Kung Dante si 182 patungo sa lugar na may pinakamagandang tanawin. Noong una, sinamantala niya ang ugali ni 182 na mag-ukit sa kamote at niloko siya. Kapag nag-ukit ka sa kamote, humihina ang kanyang buhay at madali itong mamatay. Sa totoo lang, nakaramdam siya ng sobrang guilt sa loob. Pero wala siyang magagawa kundi tumakas sa kulungang ito. Lubos silang nasa dilim, nililibot siya ni 182 habang naghahanap ng sikat ng araw. Pagkatapos ng 2 oras na paglalakad, wala pa rin silang natuklasang direksyon na mas malapit sa pinto. 182 nagkamot ng ulo. Hindi ko rin alam ang daan. Patuloy lang tayo sa pagtungo sa pinakamaliwanag na bahagi, yun lang. Nawasak nito ang huling bahagi ng pagtitimpi ni Kung Dante. Bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Sayang lang ang 2 oras natin sa wala. Dali-dali lang siyang bumagsak sa lupa. Dalhin mo ako. Kung gusto mong iligtas ang kamote mo, dadalhin mo ako at magpapatuloy sa paglakad. Sa kanyang gulat, biglang bumagsak si 182 ng may ingay. Nahulog siyang nakadapas sa lupa, walang galaw. Ramdam ni Kung Dante na may mali. Sa lakas ni 182, hindi siya dapat ganito kaubos. Nang inig ang mga kamay niya, binuksan niya ang hood ni 182. Sa susunod na sandali, labis na nagulat si Kung Dante. Walang laman ang mga mata ni 182 at kakaibang asul na likido ang dumadaloy mula sa kanyang bibig at ilong. Nabahala si Kung Dante at pinalo ng pabulusok ang kanyang mukha. Hindi tayo naghahanap ng sikat ng araw ngayon. Babalik na tayo ngayon. Kung wala si 182, wala siyang paraan para mabuhay. Hinawakan niya ng mahigpit ang balikat ni 182 at umungol ng malakas, gago ka. Huwag mo akong iwan dito mag-isa. Pakiusap, gising ka na. Bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa likod niya. Isang lalaki ang lumapit sa likod niya, kumilos, binuksan ang kanyang mga mata upang silipin, at dahan-daang nagsabi, siguro isa kang ordinaryong tao, di ba? Doon lang naging malinaw kay Kung Dante. Ang bagong dating ay isang batang lalaki na mukhang walang masamang intensyon at maamo. Narinig niya ang sigaw kanina at napunta dito dahil sa curiosity. Dinadala ng binata si Kung Dante pabalik sa kanyang bahay at binigyan siya ng pagkain. Nakatayo sa likod niya ang isang batang babae na may asul na buhok. Pinayuhan kanyang maghinay-hinay. Magkakasakit ka ng tiyan kung kakainin mo ng ganoon. Ikinilala ng binata ang kanyang sarili. Ang pangalan ko ay Ramban. Siya si Lychee. Ibinigay ni Kung Dante ang kanyang sariling pangalan. Ako si Kung Dante. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatagpo siya ng mga taong maaari niyang makipag-usap ng normal dito sa kulungan. Hindi niya inasahan na may babae pa dito. Tumawa ng malakas ang babae. Naisip kong putulin ang buhok ko at magpanggap na lalaki. Sa Tofu Village, masyadong mapapansin ang mga babae, paliwanag ni Rambutan. Galing kami sa mas loob pa. Mas malapit ka sa gitna, mas nawawala na ang mga bagay tulad ng mga blok bilang isang konsepto. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Rambutan na hindi isang preso si Kung Dante, kundi dinukot siya, at ang taong nang hold up sa kanya ay nakahiga ngayon sa kama, walang malay.
Kahit na hindi pa rin maintindihan ni Kung Dante kung bakit sobrang kakaiba ang lugar na ito sa lahat ng dako, isang bagay ang malinaw sa kanya. Kailangan niyang makatakas. Pagkatapos marinig ang kanyang kwento, sabay nilang sigaw, tapos ikaw ang guro mula sa operasyon ng pagdukot sa guro, napatayo ang balahibo ni Kung Dante. Kahit sila ay nakakaalam na rin, lumalabas na buong bilangguan ay nakarinig na. Pinlaban ay naglatag ng bitag ng maaga. Kinuha pa nila ang kontrol sa klase at hindi pinayagan ng sinuman na makialam. Hindi kailanman naisip ni Rambutan na ang pangunahing tauhan ng insidenteng iyon ay mauupo ngayon sa harap niya. Ngunit malino na itinuro ni Lychee, pero hindi mukhang enforcer si 182. Mas parang hanggal siya. Tumango si Kung Dante. Talagang hindi siya enforcer. Hinold up niya ako para lang matutunan kung paano magtanim ng kamote. Napatigil silang dalawa sandali, tapos natawa ng walang magawa. Kaya pala nadala ka dito dahil lang sa isang kamatis. Nakikita silang tumatawa ng tapat, biglang napalitan ng luha ang mga mata ni Kung Dante. Sa lupain ng fog, ito ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman niyang may nag-aalaga sa kanya bilang isang tao. Bagamat dinukot siya ni 182 dito, hindi naman siya nito sinaktan kailanman. Noong bigla siyang bumagsak kanina, inisip ni Kung Dante na ito ay heat stroke. Gayunpaman, tahimik na binanggit ni Lychee ang isang salita. Limbo. Ang tinatawag na limbo ay withdrawal. Bigla silang naputol sa fog. Maraming preso na nakahandusay sa kalye na parang ganyan. Hindi nila makuha ang fog at nalulubog sa isang estado ng pagkawala. Sa huli ay magigising din sila. Pero kung paulit-ulit silang papasok sa estado ng pagkawala, magsisimula ng mabulok ang kanilang mga utak. Pinindot ni Kung Dante siya. Ano nga ba talaga ang fog? Bakit nag-aagawan ang lahat dito? Hindi nagtagal ay nakuha niya ang sagot niya. Ang fog ay isang sagradong droga na nagbibigay ng talento. Ito ay nagpapalaki ng potensyal na hindi mo alam na mayroon ka o ng mga kakayahang matagal mo nang minimithi. Sabi ni Kung Dante, di ba parang superpowers lang sa pelikula yon, pinutol siya ni Rambutan. Hindi, ganito lang ang itsura nito. Pinapayagan ka nitong tunay na lampasan ang mga hangganan ng pagiging tao. Ang layunin natin ay gamitin ang kapangyarihang iyon upang makatakas sa kulungang ito. Nakikinig si Kung Dante ng nakabibinging tahimik. Sa wakas, nakatagpo siya ng mga taong nagbabahagi ng kanyang layunin. Samantala, hinahanap ni Hound ang kanyang kinaroroonan saan man siya magpunta. Hindi lang si Hound. Hinahanap din siya ng iba pang mga kasama. Lahat sila ay may iisang layunin, ang Tofu Village. Dito, sina Lychee at Rambutan ay nagpasya na anyayahan si Kung Dante na sumali sa kanilang plano sa pagtakas. Handa na kami. Basta pumayag ka, aalis tayo ng sabay. Kung Dante ay automatikong tumanggi. Isa lang akong ordinaryong tao. Dapat munang isipin na makipag-ugnayan sa mga gwardya, saka magpasya na tumakas. Hindi ako isang kriminal dito. Kung susubukan kong makatakas ng pabigla-bigla, maaaring mamatay ako ng walang kahit anong labi. Tinalikuran yun ni Rambutan ng walang pag-aalinlangan. Walang makakapasok. Walang sino man ang kusang loob na papasok sa mundo ng fog. Hindi man lang ang mga gwardya. Naging seryoso ang kanyang tono. Isipin mo muna. Kapag nagsimula na tayo, kung hindi ka pa rin makapagdesisyon, wala sa amin ang makakatulong sa iyo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kung Dante ang isang bagay na mas nakakatakot pa. Mas matagal kang manatili dito, mas madali kang magnas ng fog. Kahit hindi ka pa kumain ng mga asul na bola ng ulap, ang puting hamog na ito ay gawa rin sa mga partikulo ng ulap. Kaya bawat hininga niya ay para na ring lason sa sarili. Ang ulap ay regalo mula sa Diyos. Para maipakita ang talento, kailangan mo ng malaking bilang ng fog particles. Pero para maadik ang isang tao, sapat nang hayaan silang hindi nila namamalayan na nilalanghap nila ang puting ulap na ito sa mahabang panahon. Kapag nakasanayan mo na, magsisimula kang mga ilangan ng fog, magpapakabaliw dito. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, tinanong ni Kung Dante, ikaw din ba? Matagal ka nang nandito, naadik ka na ba? Kahit makalabas ka, hindi ka pa rin mamamatay agad. Sa harap ng tanong na yon, nanatili silang kalmado. Oo, kapag nakalabas na tayo, malamang wala rin ding pag-asa. Pero ano ngayon, baka makakuha pa tayo ng isa pang dekada o higit pa. Nagkasundo kami na kahit mamatay pa kami, ayaw naming mamatay dito sa kulungan. Lumabas na sila ay mag-asawa na minsang nagplano magpakasal sa labas. Hindi rin gustong mamatay ni Kung Dante dito. Tulad ng sinabi nila, mas mainam pa ang isang araw sa labas kaysa 10 taon dito. Pero biglang naramdaman ni Kung Dante ang isang tingin sa kanya. Nakatingin si 182 sa pagitan nila, nakatutok sa kanya. Nagsigaw siya sa takot. Agad na napansin ng dalawa ang kanyang sigaw, nagising si 182. Ibig sabihin, kailangan niyang magpatuloy sa pagtatanim ng kamote kasama si 182. Nalito si Kung Dante, hindi alam ang gagawin. Kung sinabi niyang gusto niyang makatakas kasama ang dalawa, magtuturo ba si 182 sa kanya? Matapos lahat, ito ang halimaw na bumagsak sa tore. Kinuha ni 182 ang kamote mula sa kanyang bulsa at maingat na sinuri ito. Tanging nang masigurong walang sira, nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, alam ni Kung Dante na nagsisimula na naman ang bangungot. Tiyak na patuloy siyang aabalahin ni 182 tungkol sa pagtatanim ng kamote. Nakikita ang kanyang nakasimangot na ekspresyon, natawa si Rambutan.
Bakit ka matakot? Sa kanyang paningin, ang 182 ay walang iba kundi isang zombie sa ulap. Kapag ang isang tao ay nalubog sa isang estado ng limbo, nananatili silang mahina at walang magawa hanggang sa pagdating ng susunod na alon ng ulap. Matapos marinig yon, bahagyang nakahinga ng maluwag si Kong Dante. Nag-alala siya na maaaring masaktan si Rambutan at Lychee dahil kay 182. Sa susunod na sandali, itinaas ni Rambutan ang kanyang makapal na paa at naging malamig ang kanyang ekspresyon. Sa kanyang pananaw, si 182 ay isang posibleng problema, kaya mas mabuting tapusin na siya dito. Ngunit ni walang reaksyon si 182 sa kanyang atake, para bang hindi niya ito nakita. Wala siyang pakialam. Nakita ang nangyayari, agad na sigaw ni Kong Dante na huminto. Sandali, huwag makipaglaban, tumakbo siya papunta kay 182 at sinabi, umalis na ako dito. Mula ngayon, hindi ko na kailangan ng iyong proteksyon. Simula dito, maghihiwalay na tayo. Mukhang walang pakialam si 182 sa kanyang pag-alis. Ang tanging inaalala niya ay isang bagay lamang. Paano magtanim ng kamote? Huminga ng malalim si Kong Dante, kinuha ang kamote sa kanyang kamay at pumunta sa tabi upang magbuhos ng isang tasang tubig. Panoorin mong mabuti. Matibay ang kamote. Ilagay ito sa tasa, magdagdag ng kaunting tubig at bigyan ito ng sapat na sikat ng araw at kusang lalaki ito. Nang matapos, sinadya niyang utusan, magmadali at maghanap ng sikat ng araw. Kung hindi, malalakad na ang araw. Sinabi ni 182 na hindi niya alam ang daan at gusto niyang samahan si Kong Dante. Kong Dante ay halos mawalan na ng katinoan. Rambutan, pakiusap, itulak mo na siya palabas. Handa akong tumakas kasama ka. Kahit pa may baril na bumabagsak sa labas o kung maaresto ako sa pagtulong sa pagtakas, kahit ano pa man ang mangyari, handa akong tumakbo kasama ka. Sa isang hampas, itinulak ni Rambutan si 182 palabas ng pinto. Muling maingat na pinulot ni 182 ang kamatis na nahulog sa lupa. Sa kanyang mga mata ay may halos obsesibong pagtuon. Determinado siyang panatilihing buhay ang kamote na ito. Matapos umalis ni 182, huminga rin si Kong Dante at tinanong si Rambutan kung paano makakalabas sa lugar na ito. Bahagyang yumuko si Rambutan at biglang sumabog ang mga kalamnan sa kanyang mga hita. Ipapakita ko. Sa sandaling matapos niyang magsalita, pinukol niya ang lupa at lumipad na parang isang pana. Ang bilis niyang kumilos na halos hindi makita ni Kong Dante. Lumalabas na ang talento ni Rambutan ay nakakatakot na lakas sa pagtalon at malakas na eksplosibong lakas. Plano nila na gumamit ng bilis at tumalon ng diretso sa ibabaw ng mataas na pader. Di nagtagal, nakarating ang tatlo sa isang mataas na tanawin upang suriin ang paligid. Pinunasan ni Lychee ang kanyang noo at pinaga niya ang kanyang talento. Ang kanyang mga mata ay nag-adjust ng focus tulad ng isang kamera habang tinitingnan ng malayo. Lahat ng nakita niya ay mabilis na naitatala sa papel. Sabi ni Kong Dante, hindi ka lang makakita ng malayo, may photographic memory ka pa. Ang mapa na kanilang inilabas ay isang kamay na ginuhit na kopya na dinala mula sa gitnang rehiyon. Ito ay isang maliit na bahagi lamang ng lugar na ito. Hindi niya inasahan na ganito kalaki ang lugar na ito. Ang malaking mapa sa harap niya ay naglalarawan lamang ng isang sulok. Sabi ni Lychee, batay sa laki ng Tofu Village, malayo na ang narating natin. Di nagtagal, mararating na natin ang hangganan ng Fogland. Kung Dante ay kumuha ng lapis at nagsimulang magmarka sa mapa. May 4 na palaboy dito. Itahil mo bilang posibleng banta. At ano ang ibig sabihin ng mga pulang tuldok na ito? Sa kanyang tanong, agad na naging matalim ang kanilang mga tingin, ngunit hindi sila sumagot. Sa halip, pabirong binago nila ang paksa. Huwag masyadong mag-isip dyan. Sa anumang paraan, malapit na tayong makaalis dito. Samantala, sa Tofu Village, natagpuan na ni Hound ang sugat na si 182. Ikaw na nga, batang pasaway, sa wakas nakita na kita. Maging maayos ka at sumuko ka na. Lumalabas na matagal nang may alitan si 182 at si Hound. Sa klase na iyon, si Hound ang unang nakakita kay Kong Dante at dinala siya palayo. Noong panahong iyon, nakatutok na rin si 182 sa guro at sinusundan si Hound buong daan. Galit na galit si Hound. Kaninong alipin ka? Hahayaan mo bang nakawin ko ang nahuli ko? Hindi nagsalita si 182. Tumingin lang siya ng matagal sa guro na hawak ni Hound. Inabot niya ang kamote sa kanyang kamay. Inagaw mo ang guro para matutunan ding magtanim ng kamote. Kung hindi mo alam paano, pupunta ako sa guro para itanong. Ang mga salitang iyon ay nagpasiklab kay Hound sa galit. Itinapon niya si Kong Dante sa hangin. Plano niyang unahin alisin ang nakakalitong baliw na ito, saka kunin ang guro. Sa huli, may mga mata rin ang iba sa guro. Kailangan niyang tapusin ito agad. Ang hindi niya inaasahan ay madaling nakalampas si 182 sa kanyang atake. Yung parang payat na lalaking iyon ay may ganitong bilis sa reaksyon. Dahan daw ang itinaas ni 182 ang dalawang daliri. Sa susunod na sandali, matinding tinulak ng dalawang daliri ang baywang ni Hound. Sa isang suntok lang, nawala ng malay si Hound. Habang nakatulog siya, naaga ni 182 ang guro. Ito ang tunay na katotohanan. Yung tunay na nagnakaw sa guro ay si Hound at si 182 lang ang nagbalik ng guro. Ngayon, binunot ni Hound ang takip sa ulo ni 182. Sa pagkakataong ito, babayaran na natin ang matagal ng utang. Habang hinahabol ni Hound si 182, nasangkot din si Rambutan at ang iba sa isang laban. Isang malaking lalaking kahawig ng kamote ang biglang umatake kay Kong Dante, sinubukang hulihin siya sa isang galaw.
Pinadapa siya ng isang sipa mula kay Rambutan. Laking-laking ang gulat ni Lychee kaya hindi niya mapigil ang mapasigaw, isa siya sa 6 na balikat, si Drillhead. Ang kanyang kakayahan ay ang pag-ukit sa ilalim ng lupa. Yung sigaw ay naglantad na siya ay isang babae. Dahil sa sandaling iyon ng pagkakagulo, tinamaan si Rambutan ni Drillhead. Biglang na-excite si Drillhead. Matagal na siyang hindi nakakakita ng isang tunay na babae. Naging mapag-akit ang tingin niya. Ang ganda-ganda talaga ng babaeng yon. Sa pagkakataong yon, niyakap ni Lychee si Kung Dante at agad na nagtangkang tumakbo. Hindi niya napansin na sa likod niya, naging madilim ang mukha ni Rambutan na parang nagbabantang pumatay. Kung kahit isang hibla lang ng buhok niya ang iyong mahawakan, papatayin kita. Hindi naapektuhan si Drillhead sa banta. Sa sumunod na segundo, sumugod siya sa lupa, nag-tunnel papunta sa direksyon ni Kung Dante at Lychee. Kasabay nito, sumugod din si Rambutan ng buong lakas niya. Halos magkapareho ang kanilang ginawa. Sinusubukan ni Rambutan na protektahan ang kanyang nobya habang si Drillhead ay palaging nakatutok kay Kung Dante. Sa sandaling lumapag si Rambutan, biglang sumabog si Drillhead mula sa kabilang panig ng lupa. Sinama si Kung Dante habang siya ay nagtatago sa ilalim ng lupa. Mukha ni Rambutan ay nagbago ng malaki. Ang Drillhead ay dumaan sa ilalim ng napakabilis, umiikot sa ilalim ng hindi humihinto. Sa kabilang lugar, naibalik na si 182 sa base ni Hound. Punong-puno ng sugat at pasa ang kanyang katawan. Gusto ng mga tauhan ni Hound na makuha ang impormasyon mula sa kanya. Naglabas sila ng isang piraso ng ulap upang subukan siyang tuksuhin. Gusto mo nito, bata, yumuko ka at magmamakaawa sa akin. Nang makita niya ang ulap, isang matinding galit ang biglang pumasok sa mata ni 182. Sa parehong oras, dinala si Kung Dante pabalik sa ilalim ng lupa ng Drillhead at dumulas pababa sa isang tubo. Tinitingnan ng mundong ito ng mga drill bit, lamigang pumuno sa kanyang puso. Ito ay teritoryo ni Drillhead. Halos sigurado na siyang tapos na siya. Patuloy na tinatanong ni Houndsman si 182. Nang hindi na nila makuha ang sagot, isa sa kanila ay basta na lang inipit ang fog sa sarili nitong bibig. Isipin mo, kung walang fog, wala kang magagawa. Hindi ka makagalaw at wala kang lakas. Sa sandaling isinubo niya ang ulap hanggang sa lalamunan, sa sumunod na segundo, nakapirmi na ang bibig ni 182 sa kanyang leeg. Pinuto ni 182 ang kanyang lalamunan at pilit na kinuha ang kalmadong ulap mula sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay itinaas niya ang ulo at nakangisi ng baliw sa iba. Binugbog mo ako hanggang halos mamatay kanina. Ngayon, ako na ang bahala. Isang oras ang lumipas, bumalik si Hound sa base. Ang tanawin sa harap niya ay labis siyang nabigla. Lahat ng mga tauhan niya sa base ay pawang namatay sa isang marahas na paraan. Isang posibleng pumatay lang ang may gawa nito. 182. Napahiga siya sa kanyang mga tuhod at umiyak, mga kapatid, nabigo ko kayo. Putang ina, 182, papatayin kita sa totoo lang. Sa oras na ito, nakabalik na si 182 sa cafeteria. Diretsong pumasok siya sa serving window at sinabi sa tagapaglingkod, tubig. Sumagot ang lalaki ng mainip, sumunod ka sa pila. Dahil sa pagputol niya sa pila, niloko ni 182 ang ibang bilanggo. Nagsimula silang magreklamo. Sa susunod na sandali, pinagsama niya ng matindi ang dalawang kamay sa counter kaya lahat ay napatigil, walang gustong makipag-away sa isang baliw. Kaya nakuha niya ang tubig na gusto niya. Sa kanyang kwarto, inilagay ni 182 ang kamote sa tabi ng bintana, hinahayaan itong unti-unting sumipsip ng sikat ng araw. Pagkatapos ng isang buong araw, napagtanto niyang hindi nagbago ang kamote. Tumitig siya sandali, saka sa wakas na isip na niloko siya. Sa galit na galit, bumulong si 182, guro, papatayin kita. Samantala, nakatayo si Kung Dante sa malalim na mundo ng drill bit, halos mawala na ng pag-asa. Alam niya na halos imposible nang makalabas dito. Nakatayo ang Drillhead sa harap niya at nagtanong, kaya mo bang gumawa ng ulap? Isa kang guro sa agham. Dapat magawa mo ang ganitong maliit na bagay, di ba? Kung Dante naghanda. Sa totoo lang, hindi natin kailangang gumawa nito. Hindi ba ang puting ulap sa hangin ay isang paunang anyo lang ng ulap, ang kailangan mo lang gawin ay huminga nito ng malalim. Bago siya makapagsalita, niyakap ang lalamunan niya. Nagbibiro ka ba? Kung sapat na yon, sino pa ang maghahanap ng ulap, hindi mo mahuhuli ang ulap sa hangin. Kailangan mong pagsama-samahin ito at saka ito ay compress. Nang marinig yon, tuluyang nabigla si Kung Dante. Bilang isang guro sa agham, pamilyar siya sa mga pangunahing prinsipyong ito. Kapag sumikat ang bukang liwayway at lumamig ang hangin hanggang sa punto ng hamog, nagko-condense ang fog sa maliliit na patak ng tubig. Kung magagawa mong pag-isa-isa at i-compress ang mga patak na yon, baka magawa mo rin. Nagniningning ang kanyang mga mata. Ngayon alam ko na kung paano gumawa ng hamog. Sa loob ng susunod na 2 oras, sinimulan ni Kung Dante na isakatuparan ang kanyang teorya. Tulad ng inaasahan niya, unti-unting kinukolekta niya ang ulap mula sa hangin. Pagkatapos, iniipon niya ang likidong ulap sa isang tangke ng imbakan, at iyon na, natawa siya sa kasiyahan. Talagang genius ako. Sa wakas naligtas na ako. Sa kulungang ito, walang sino man ang mangangahas pang hawakan ako muli. Sa ibang lugar, naghahanap sina Rambutan at Lychee ng bagong kasamahan para sa kanilang plano ng pagtakas. Pinili nila ang isang mukhang medyo simple ang pag-iisip at inimbitahan siyang sumali. Biglang nagbago ang kanyang kilos. Kinuha niya ang isang kutsilyo mula sa kanyang baywang. Tumigil ka na sa walang kwentang sinasabi. Walang makakalabas dito. Umuwi ka na.
Sabi ni Leachi ng malungkot, mukhang kahit gaano pa ka-innocent o kababaw ang isang tao, dito sa lugar na ito, walang nakakalagpas sa bagay na iyon. Rambutan pakiramdam niya ang tanging hindi nakakaalam ay ang guro na iyon. Mula sa mapa, naisip na ni Leachi na dapat nakatago siya sa ilalim ng lupa ni Drillhead. Sa teritoryo ni Drillhead, ginamit ni Kung Dante ang paraan ng pagkuha ng nyebe gamit ang net na pang-ambon para makuha ang likidong moisture mula sa puting ulap. Ito ang uri ng kagamitan na ginagamit sa mga tuyong lugar upang makalikha ng tubig mula sa hangin. Ang prinsipyo ay simple. Kapag bumaba ang temperatura sa dew point, ang singaw ng tubig ay nagko-condense sa mga patak sa isang mesh na estruktura. Sa madaling araw, nang mataas ang halumigmig, ginamit niya ang prinsipyong ito sa lupain ng hamog. Pinalitan niya ang karaniwang net ng makahinga na pantaboy ng insekto at binuo ang ilalim na parang arko. Ito ang nagdala ng mga kondensadong patak sa isang tangke ng koleksyon. Ang tubig na ito ay natural na puno ng hamog. Dahil malapit nang mapuno ang halumigmig dito, sobra sa inaasahan ng dami ng tubig na nakolekta niya. Nakatingin si Drillhead sa tangke ng tubig mula sa ulap, puno ng gulat ang mukha. Guro kong, paano mo nagawa yon? Matutulungan mo ba kaming matutunan? Kung Dante tumangging ulo. Ito ay tubig na gawa sa pinakapurong ulap sa lupain ng ulap. Sa paraan, hindi ako hanggal. Bakit ko sasabihin sa inyo? Bagamat matagumpay niyang nalikha ang tubig na gawa sa ulap, hindi niya alam kung gaano kalakas ang konsentrasyon nito. Ngunit, hindi na mapigilan ni Drillhead. Inilagay niya ang kamay sa tubig at dahan-daang uminom ng kaunti. Sa sumunod na sandali, malaki ang naging dilat ng kanyang mga pupil. Amoy na ito, oo, ito ay ulap. Masiglang nagbunyi siya at ang kanyang mga tauhan. Sa wakas ay nagkaroon sila ng walang hanggang supply ng fog. Lahat ng papuri ay kay Kung Dante. Naging tagapaglikha siya ng mundong nasa ilalim ng lupa sa isang iglap. Masigasig na inabot siya ni Drillhead ng isang binagong uniforme ng bilangguan. Guro kong, ipinanganak kang magsuot ng suit. Kumusta ang binuong mong uniforme sa bilangguan? Mula ngayon, walang sino man ang maglalakas loob na hawakan ka. Isa ka na sa amin. Responsibilidad ko ang iyong kaligtasan, naisip ni Kung Dante. Malamang na ang Drillhead na ito ang pinakamalapit na maabot ang pagiging pinuno. Marahil magagamit niya ang koneksyong ito para maabot ang tunay na pamamahala ng kulungan. Rambutan tumalikod na para umalis. Magpahinga ka muna. Ngayong gabi, magdaraos tayo ng isang malaking salo-salo. Salamat sa iyo, hindi na natin kailangang magtipid ng ulap. Ngayong gabi, hanggat ako gamit ang lahat ng ulap. Lubos na naguluhan si Kung Dante. Aakyat, nagdilim na ang gabi. Sa tray, nakapila ang 1,000 bola ng ulap. Nag-ikot-ikot ang lahat habang sumasayaw sa kakaibang sayaw. Sila ay nagpatunog ng gong at drums na parang nagsasagawa ng isang uri ng ritual. Pinindot ni Drillhead ang kanyang mga kamay upang ipatigil ang lahat. Tinitigan ng tray na puno ng fog spheres, huminga ng malalim si Kung Dante. Kakainin kaya nila lahat iyon ng sabay-sabay. Nakatayo sa harap ng karamihan, sumigaw si Drillhead, ako ang Drill King, tagapagmana ng ilalim ng mundo. Magandang gabi, mga sundalo ko. Ngayon na ang panahon na magbunga ang ating mga pagsisikap. Naliligo sa hamog, unti-unti nating binubuo ang ating lakas. Ngayon, susubukan ko ang pag-akyat sa trono. Nang bumaba ang kanyang boses, lahat ay nagtataas ng kamay sa kasiyahan. Matibay nilang pinaniniwalaan na magtatagumpay ang kanilang boss. Binuka ni Drillhead ang bibig at lunukin ng 12-12 ng mga sphere ng ulap sa isang higop. Puno ng pagnanasa ang mata ng lahat, ngunit walang sino man ang umakyat upang agawin ang kahit ano. Di nagtagal, mas lalo pa siyang kumakain. Sobrang puno na ng bibig niya na halos hindi na makasara. Pero matagal na walang pagbabago. Patuloy pa rin sa pagsigaw ng akyat ang kanyang mga tauhan, ngunit nararamdaman ni Drillhead na may mali. Nagsimula ng manginig ang kanyang mga daliri, kahit ang pagkuha ng susunod na fog sphere ay naging mahirap na. Isang tao ang lumapit ng may pag-aalala, ngunit napagtanto niyang hindi na siya makapagsalita. Hindi kailanman naisip ni Drillhead na magtatapos ito ng ganito. Marahil hindi talaga araw ngayon. Isang kawal ang nagtangkang pasiglahin siya. Magpahinga muna ngayon, boss. Kahit anong mangyari, walang katapusang hamog pa rin tayo. May susunod pa naman. Di nagtagal, may nakapansin na parang mas pinalaki ang ulo ng boss. Mas malaki na ito kumpara noon. Lalong naging wild ang mga tao. Ito ay isang palatandaan ng pag-angat. May isang tauhan ang nagtanong ng masaya, boss, nararamdaman mo ba ang bagong talento? Nakapiling na ang mga mata ni Drillhead. Nararamdaman ko ang buong universo. Hindi pa niya napapansin na nagsisimula ng kumalat ang maliliit na bitak sa kanyang ulo. Unti-unting nawawala ang kanyang kamalayan habang nagsasalita siya ng walang kwentang bagay. Sa lugar kung saan umaangat ang hamog, nakikita ko ang lahat ng katotohanan ng mundo. Sa tabi, tanging mapapanood na lang si Kung Dante habang nagaganap ang lahat. Ang huling salita ni Drillhead ay, tayong lahat ay nakatira sa isang maputlang asul na bilangguan. Sa sandaling matapos niyang magsalita, biglang sumabog ang kanyang katawan at ang ulap sa loob niya ay nagsipaan tulad ng mga patak ng ulan sa lahat ng direksyon. Agad na nawala ng kontrol ang mga tauhan niya, nagwala at sumugod sa mga piraso ng ulap ng walang pag-iisip. Hindi maintindihan ni Kung Dante kung ano ang nangyayari. Ito ba ay pag-akyat o pagbagsak? Tila nagsimula lamang ang kasiyahan ng sumabog si Drillhead. Yung mga karaniwang hindi nakakakuha ng fog ay ngayon naglalakas loob na lunukin ang nagkalat na fog.
Di nagtagal, kinain hanggang sa halos wala nang natira ang mga labi ni Drillhead. Lahat ng naramdaman ni Kung Dante ay takot. Nakita niya ang isa pang bilanggo na lumobo at pumutok ang katawan dahil sa sobrang pagkain ng ulap hanggang sa tuluyang sumabog ito sa isang ulap ng dugo at hamog. May isang tao na medyo malinaw pa ang isipan ng umakyat at sigaw, tumigil, kung kakain pa tayo, mamamatay tayong lahat. Hindi kayang dalhin ang ating mga katawan ng fog sa ganitong konsentrasyon. Nang makita na walang nakinig, ipinasa niya ang kanyang pag-asa kay Kung Dante. Ikaw ang boss. Mag-isip ka ng paraan para mapigilan sila. Walang ibang salita, humarap si Kung Dante at tumakbo. Maging boss. Sino ang gustong niyan? Hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang nangyayari. Walang paraan na ito ang tunay na mundo. Dapat panaginip lang ito. Nadapa siya habang tumatakbo, nadadapa sa sarili niya. Bigla niyang nakita ang itsura ng kanyang nakatatandang kapatid sa unahan. Sinasabi ko na noon pa, ang boses ng kanyang kapatid ay umaalingaw sa hamog. Kung Dante, hindi na siya nag-isip pa, kuya, kunin mo ako. Ilayo mo ako dito. Nang lumapit siya, nanlaki ang mata niya. Ang ulo ay isang perpektong bilog na sphere. Sa wakas ay tuluyang sumuko siya. Sino ang magliligtas sa akin sa mundong ito? 1A2, maaari mo ba akong iligtas? Lumalabas na si Kung Dante ay nagkaroon ng selective prosopagnosia mula pagkabata. Hindi niya maalala ang mukha ng kanyang kapatid. Kapag gumagawa siya ng family portraits noong bata pa siya, basta na lang niyang dinodrawing ang ulo ng kanyang kapatid bilang isang bilog. Tumingin ang kanyang kapatid sa guhit at hindi mapigil ang matawa. Kung ganito mo ako gagawin, hindi ka magiging isang artist. Sa kanyang alaala, palaging malabo ang mukha ng kanyang kapatid. Minsan parang isang umiiyak na babae, minsan parang isang demonyong mukha. Para sa kanya, mas madali niyang naisip si kuya bilang isang bilog. Hindi niya namamalayan, ang imahe ng bilog ay naging konektado sa mga ulap na sphere sa kanyang isipan. Binunot ni Kung Dante ang kanyang mga mata. Nakakatakot nga ba yon? Nang subukan niyang huminga ng malalim, napagtanto niyang nasa loob siya ng isang kakaibang tolda. Naririnig niya ang boses ni Rambutan sa kanyang tainga kasama ang mga alalahanang tanong ni Lychee. Kakatapos ko lang magkaroon ng napakalaking masamang panaginip. Pero bakit nandito ako? Nalaman nilang pumunta sila sa ilalim na base ni Drillhead noong araw na iyon at sinundan ang kanal hanggang sa huli. Sa wakas, hinailan nila siya mula sa isang tambak ng putik. Sabi ni Lychee na nakangiti, pumunta kami dito para iligtas ka. Hindi ba't nagkasundo tayo na tumakas ng sabay? Ang init ay kumalat sa dibdib ni Kung Dante. Hindi niya inakalang makikita pa niya ang ganitong tunay na kabaitan sa isang lugar tulad nito. Pasensya na. Dahil sa akin, naantala ang plano ninyo. Umalis na tayo ngayon. Ngunit tumanggi si Lychee. Kailangan pa rin magpahinga ni Rambutan. At malayo na rin ang narating natin. Dito ang pader na aakyatin natin. Pumili pa nga tayo ng bahagi na walang bantay ng Sadyane. Tumingin si Kung Dante sa mataas na pader sa labas ng tolda, sumikip ang dibdib niya. Umupo siya at ikinwento ang lahat ng nakita niya sa ilalim ng lupa. Patricio ang ulo ng drill, patay na siya. Ang ulap na ginawa ko ang pumuksa sa kanya. Lahat ay nagwala noong panahon na iyon, naging ganap na kaguluhan. Ipinaliwanag ni Rambutan, tinatawag itong pagbagsak. Dito, ang mga taong sobra sa fog ay pumuputok ang katawan, sumisirit ang lahat ng usok sa loob nila. Ang iba naman ay naghihintay lang na may mahulog, saka pupunta para kainin siya. Muling nagtaka si Kung Dante, ano naman ang sublimation? Ito ba ay paglampas sa iyong mga hangganan? Sagot nila, ang sublimation ay dual talents. Kapag nilalampasan ng isang tao ang kanyang kakayahan at nakakamit ang ikalawang talento, iyon ang sublimation. Kapag nagawa iyon ng isang tao, susunod ang iba at sasambahin siya. Siya ang magiging pinuno ng lahat, pero hanggang ngayon, walang tunay na nagtagumpay. Karamihan ay namamatay sa pagbagsak kahit na, naniniwala si Rambutan, isang araw, may lilito na tao. Magtataglay siya ng walang katapusang talento, susupili ng mga patakaran ng mundong ito, at palalayain ang lahat. Yun ang tinatawag nating pinuno ng bansa. Sa mga salitang iyon, agad na naisip ni Kung Dante si 182. Personal niyang nakita ang lalaking marunong lang mag-ukit ng 182 sa kamote na madaling bumagsak sa tore, isa sa mga balikat. Sa parehong oras, palagi ang ginagamit ni 182 ang kanyang tainga upang hanapin ang boses ni Kung Dante. Sa pagkakataong iyon, walang pakundangang itinaas ni Kung Dante ang kanyang salamin. Sa maliit na galaw na ito, napahinto sandali ang nagmamasid na si 182. Tumingin si 182 sa malayong mataas na pader. Sa tingin ko, nakita, teacher. Ngayon, halos naging kamangha-mangha na ang pandinig ni 182. Kahit gaano kalayo ang distansya, basta't siya'y huminahon at makinig, tiyak na matutukoy niya ng eksakto ang direksyon na nais niya. Isa ito sa mga talento ni 182. Samantala, halos mapuno na ang espasyo sa drill sa hamog habang nagkakandara pa ang mga manggagawa sa paglilinis ng hamog na tubig. Isang nakaputi ang babae na nakatago sa balabal ang nag-ikot at nakita ang isang maputlang asul na liwanag na kumikislap mula sa lahat ng direksyon. Mukhang maraming tao ang nahulog dito. Bumaba rin siya, sumali sa mga manggagawang nag-iipon ng tubig mula sa ulap. Di nagtagal, may boses ng isang tao ang pumihil sa kanya. Tigilan mo na ang pagsasala ng basura. Tumingin siya pataas at nakita ang isang lalaking may pulang buhok na inabot sa kanya ang isang buong pakete ng mga bula ng ulap. Tapos, tanong ng lalaking may pulang buhok nang walang pakialam, yung lalaki, nahanap mo na ba siya? Sa lalaki na yon, medyo alam ng babae kung sino ang tinutukoy niya. Malamang, ang guro na nasa pangangalaga ng isang armed na lalaki.
Baka nahanap na siya, pero hindi ako masyadong sigurado. Sa mga salitang iyon, naging mabigat ang tono ng lalaki. Isang buong taon na ang nakalipas at ito lang ang nakuha mo. Nakakadismaya talaga. Talagang naiinis ang babae. Sa totoo lang, hindi ko makita kung paano ako makikinabang dito. Isa lang naman itong komisyon mula sa Fog Realm Bureau, di ba? Hindi siya interesado makinig sa kanyang mga reklamo. Tumigil ka na dyan at magtrabaho na. Isang malisyosong kislap ang kumislap sa mata ng babae. Kung ganun, kailangan ko ng seryosohin ito. Pero, hindi ba dapat seryosohin din ang bayad ang taas ng mga presyo ngayong taon? Hindi agad sumagot ang lalaking may pulang buhok. Nakatayo lang siya roon, tahimik na nag-iisip sandali. Sa lalong madaling panahon, nagpasya na siya. Basta may hatid mo lang siya sa akin, babayaran kita kahit ano pa ang gusto mo. Sa kabilang banda, hindi natulog si Kong Dante buong gabi. Una, dahil sobrang lamig, at pangalawa, dahil sobrang ingay ng walang kwentang usapan ng dalawang tao. Nang mapagtanto ang kalagayan niya, medyo nahihiya ang mag-asawa. Pasensya na, inosente si Kong Dante na ipinatong ang kamay upang ipakita na ayos lang siya. Ayos lang. Kung talagang gusto mong magpasalamat sa akin, magmadali ka at ilabas mo ako dito. Iyon ang pinakamagandang pasasalamat na maibibigay mo. Mabilis nilang narating ang pader na bato. Ang mataas na pader ay puno ng tuyong dugo. Nagsasanay si Rambutan ng kanyang mga binti. Tumingin sa taas sa pader, nakaramdam si Kong Dante ng lamig sa kanyang gulugod. Totoo bang makakatalon tayo ng isang beses lang para malagpasan ito? Nang tumingin siya sa mga mantsa ng dugo sa pader, mas malaki ang kanyang kaba kaysa sa kasiyahan. May maitutulong ba ako? Tanong ni Kong Dante. Ibinigay ni Rambutan sa kanya ang isang sako. Protektahan mo lang ito. Muling tiningnan niya ito. Isa pang bagay. Pwede ka bang manalangin, yung katulad ng sinasabi ng mga Katoliko? Naguluhan si Kong Dante. Ayokong maniwala sa Diyos. Bakit mo gustong ipanalangin ko? Ano ang kaugnayan niyan sa pagtakas natin? Mahinang ipinaliwanag ni Licky na hindi mahalaga kung gagaan man o hindi. Sa isang lugar na ganito ka walang pag-asa, gusto lang naming maniwala, kahit kaunti, na baka may Diyos na makarinig sa amin. Gawin mo na. Ilang sandali ang lumipas, inabot ni Rambutan ang kanilang mga kamay, pinapahiwatig na humawak ng mahigpit. Malakas ang tibok ng puso ni Kong Dante. Papalayo na siyang iwan ng lugar na ito. Sa susunod na sandali, sumabog ang talento ni Rambutan at sabay-sabay namuo ang mga kalamnan sa kanyang mga hita. Kumapit ng mahigpit si Kong Dante at Licky sa kanya, nagsusumamo sa kanilang mga hininga. Sumigaw si Rambutan, iisa-isahin ko sa 3. Pagkatapos nito, makakalabas na tayo dito. Siguraduhin ninyong dalawa na nakakapit kayo. Pagdating niya sa dalawang, umabot na sa sukdulan ng lakas ng kanyang mga binti. Sa bahagyang pagbabago sa postura, maaari niyang itulak ang mga ito pataas. Sa kritikal na sandaling iyon, nakapikit si Kong Dante at nagpatuloy sa pagdarasal sa isang boses na tanging siya lang ang nakaririnig. Naniniwala siya na kailangang isara ang mga mata upang maging tunay na mapagpakumbaba. Ngunit sa sandaling sinabi niya ang 3, isang malaking kamao ang sumuntok sa mukha ni Rambutan. Sa pagtulak niya, diretso si Rambutan sa paparating na 182. Ang pagtutunggali ay sumabog sa isang iglap. Ang 3 katawan ay nagpagulong-gulong pabalik sa ere at halos mawala ng malay si Rambutan dahil sa suntok na iyon. Napatitig si Kong Dante, naguguluhan, kay 182 sa harap niya, hindi maintindihan kung bakit siya nandito sa ganitong sandali. Higit pa rito, ngayon si 182 ay puno ng sugat, ang ekspresyon niya ay madilim at seryoso, wala na ang dating niyang hangin na mukhang walang malay. Hindi mapigilan ni Kong Dante na magtanong, ano ang ginagawa mo dito? At ano ang nangyari sa iyo? Halos sumabog na ang galit ni 182. Bakit mo ako niloko? May ideya ka ba kung gaano ako nasaktan dahil sa panloloko mo sa akin? Habang nagsasalita siya, itinataas ni 182 ang kanyang malaking kamao at tinamaan si Kong Dante. Natakot si Kong Dante hanggang sa pinakapuso. Bago pa bumagsak ang kamao, tumakbo si Rambutan at tinangay si Kong Dante sa gilid. Napadilat ng husto ang mukha ni 182. Kung gusto mo ng paligsahan sa takbuhan, kaya ko rin makipagsabayan. 3 silang nagmadaling tumakbo, pareho nilang iniisip ang parehong tanong. Bakit biglang nandito si 182 at paano niya nakuha muli ang kanyang lakas? Bigla namang nakita ni Licky ang isang bagay na nagpasigaw sa kanyang mga mata. Sinasaliksik niya ang kanyang tanawin na paatras din si Rambutan. Hindi magpapahuli ang bilis ni 182 sa kanya. Hindi maiwasang tanungin ni 182, may talento ka rin sa takbuhan, wala siyang interes na makipag-usap pa kay Rambutan. Magsasalita lang siya ng malamig kay Kong Dante. Tumigil ka, o babasagin ko ang mga binti mo. Lubos na nalilito si Kong Dante. Bakit palagi mo akong niyayakap ng ganito? Sa susunod na sandali, pinukol ni 182 ang isang sipa na bumagsak sa mga binti ni Rambutan. Nang mawala ang kanyang suporta, nawala ang balanse ni Rambutan at sabay-sabay silang 3 ay bumagsak. Gayunpaman, ilang mabilis na hakbang ang ginawa ni 182 at matatag siyang humarap ng diretso kay Kong Dante. Malinaw na iniligtas ko ang buhay mo. Bakit mo ako niloko? Magulo ang kanyang mukha. Yung paraan na itinuro mo sa akin ay hindi talaga nagpapalago ng kamote. Nakatingin si Kong Dante na parang walang alam. Hindi kita niloko kailanman. Magpahinga ka na. Tinuturuan kita kung paano magtanim ng kamote, di ba? Malapit nang umiyak ang itsura ni 182. Diniligan ko ito at binigyan ng sikat ng araw pero hindi pa rin ito gumana. Hindi nagbago ang kamote. Natatakot si Kong Dante. Sinuri niya ang kanyang relo. Hindi pa man isang araw ang lumipas. Isang araw pa lang. Kung ito ay tumubo na, iyon ang magiging kakaiba.
Pinipiga niya ang ngipin niya sa isang 8-2. Kaya bang fake ang pagtatanim ng kamote, walang kwenta lahat ng ginawa ko nitong mga araw. Halos mapatawa na si Kong Dante sa inis, paano naging walang kwenta lahat, ang tanga mo. Ipinaliwanag niya ng detalyado. Lahat ay nangangailangan ng oras upang umusbong. Yan ang pinakapangunahing karaniwang kaalaman. Kailangan mo nang hindi bababa sa 1 linggo bago mo makita kung lumago na ito. Tumahimik si 182 nanograms ilang segundo at sa huli ay naisip na hindi patas ang kanyang paghatol kay Kong Dante. Saan ka pupunta? Sagot ni Kong Dante ng tapat. Uuwi na ako dito. Hindi mo na ako kailangan kahit papaano. Sa isip niya, tahimik na binato ni 182 ang hanggal sa ulo niya. Tinituro niya si Lychee at Rembuten. Lalabas ka kasama nila. Ngayon na sinimulan na ni 182 na kausapin ng mag-asawa, naiirita si Kong Dante. Anong balak mong gawin? Huwag mong hahawakan sila. Hindi niya napansin na sa likod niya, ang mga ekspresyon ng mag-asawa ay hindi na lamang tense. Natakot sila. Tumingin si 182 sa kanya ng malamig. Hindi mo ba sinabi na gusto mong mabuhay? Hindi maintindihan ni Kong Dante. Anong ibig sabihin niyan? Tumingin si 182 sa likod nila. Talaga bang handa kang mamatay para sa kanila? Biglang sumigaw si Rembuten, tumahimik ka, gago. Nagbago ang tingin nila ni Lychee kay Kong Dante sa isang iglap. Sa tingin ko, sapat na ang nasabi nyo, hindi ba? Pwede bang tigilan mo na ang pakikialam sa aming plano sa pagtakas? Sa sandaling iyon, isang malalim na kaba ang bumalat sa puso ni Kong Dante. Hindi siya binigyan ng pagkakataong mag-isip ni Rembuten. Marahas niya siyang niyakap. Huwag mong pakinggan ang utak bulag na baliw na yan. Ginoo Kong Dante, kung hindi tayo aalis ngayon, magiging huli na. Hinimok ni Lychee mula sa tabi. Anong nakikita mo? Mahalin mo siya at tumakbo. Sa susunod na sandali, dinaplot ni Rembuten si Kong Dante at kinuha siya sa harap mismo ni 182. Gusto mong makalabas, hindi ba? Then magdasal ka ng husto. Nakalito ang damdamin ni Kong Dante. Gusto niyang umalis, pero may mali sa pakiramdam niya. Bago pa siyang makapagsalita ng iba, agad na tumalon si Rembuten, tinutulak ang kanyang sarili pataas sa tuktok ng pader. Mabilis nilang naabot ang tuktok. Kung tiningala lang ni Kong Dante ang kanyang ulo, makikita niya ang mundo sa labas ng pader. Sa daan, palagi nilang pinrotektahan siya. Nagsimula na siyang magtiwala sa kanila, tila tunay na mabuti sila sa kanya. Pero nang malapit na silang makalampas sa pader, biglang pinisil ni Rembuten ng matindi ang katawan ni Kong Dante. Pagkatapos ay matinding pinatama ang paa niya sa tiyan ni Kong Dante. Nagulat si Kong Dante. Anong ginagawa mo? Tila tunay na nagsisisi si Rembuten. Ginoo Kong Dante, mabuting tao ka. Sa kasamaang palad, ang mabubuting tao ay hindi nagtatagal. Mamamatay ka sa aming lugar. Pasensya na. Pagkatapos niyang matapos, pinagbailing niya si Kong Dante pababa. Ginamit nila ni Lychee ang recoil ng sipa na iyon para makalayo pa ng mas malayo. Ang hamog sa likod ni Kong Dante ay biglang bumuhos ng sabay-sabay. Hindi alam ni Kong Dante kung ano ang nangyayari. Malinaw na may pagkakataon silang makalabas ng sabay-sabay, kaya bakit siya itinulak sa impyerno? Sa sandaling iyon, isang dambuhalang mall na kulay dugo ang bumuka sa mga anino sa ibaba niya. Bumalik ang oras sa 1 linggo ang nakalipas. Noong panahong iyon, naglagay si Lychee ng pulang tuldok sa mapa. Ang tinandaan na lugar ay eksaktong kinaroroonan ng gargoyle na ito. Ang gargoyle na ito ang tagapagbantay ng bilangguan na responsable sa paghuli sa mga preso na nagtangkang tumakas. Binalaan siya ni Lychee ng seryoso, huwag mong hahawakan ang bagay na iyon kailanman. Napakadelikado nito, pero hindi inalintana ni Rembuten. Isa lang ba itong estatwa? Hanggang hindi natin nalalampasan ang pader, hindi ito gagalaw. Minsan pa niyang tinadyakan ng binti nito ng 2 beses. Akala mo mapipigilan ako ng ganitong kabobohan, maraming alamat ang tungkol sa gargoyle, at iba't ibang bersyon nito ang kumakalat. Pinakakaraniwan ang nagsasabi na sabay lumitaw ang gargoyle at ang hamog. May nagsabi na ito ay isang kagamitan ng gobyerno, isang kasangkapang ginagamit upang pigilan ang fog na pumasok sa labas. Ayaw nilang hayaang dumaikit ang ulap sa katawan ng mga tao, sa usok na hinihigop nila, o anumang may kaugnayan sa paglabas nito mula sa bilangguan. Kaya laging pinipigilan ng pamahalaan ang anumang pagtakas. Tungkol naman sa kung may sariling isip talaga ang gargoyle, walang makapagsasabi ng tiyak. Hula-hula ni Lychee na ito ay may sariling isipan. Kaya nitong maramdaman ng fog at matukoy kung sino ang nagbabalak tumakas sa kanilang puso. Hanggat nakatayo ang gargoyle, hindi tayo makakaalis. Habang mas lalo kang naghahangad na makalabas, mas lalo mong pinapangarap ang sikat ng araw at kalayaan, mas lalong lumalakas ang kawalang pag-asa sa iyong puso na pinalalakas ng hamog. Noon, mahigpit na ni Rembuten ang kamay ni Lychee. Makakalabas tayo. Nangako ako na dadalhin kita palayo dito, pabalik sa normal na mundo, at pakakasalan kita doon. Kahit pa may 10 gargoyle sa harap, hindi nila ako mapipigilan. Kaya kung gawin ang lahat para sa'yo. Napaluha si Lychee sa mga salitang iyon. Bumalik sa kasalukuyan, nasa labas na ng pader si Rembuten. Nang tumingin siya pabalik, lumiit ang kanyang mga pupil sa gulat sa nakita. Ang gargoyle na akalay hindi gagalaw ay talaga namang kumikilos. Binuksan nito ang kanyang panga, handang lunukin si Kong Dante ng buo. Sa sandaling bumukas ang bibig ng gargoyle, si Rembuten at Lychee ay dumapo sa mabuhanging lupa sa labas ng pader. Halos hindi makapigil si Rembuten sa kanyang kasiyahan. Naging matagumpay ang plano.
Inilagay niya ang ulap sa likod ng bag ni Kung Dante bago pa man gamit si Kung Dante para agawin ang atensyon ng gargoyle. Siyempre, iisipin ng gargoyle na ang taong may dalang malaking halaga ng fog ang kailangang hulihin kaya nakatutok ito kay Kung Dante at hindi na pinansin sina Rembuten at Lychee. Sa pagkuha ng pagkakataong yun, mabilis silang tumakbo palayo. Ang araw sa itaas ay nakasisilaw at kakaiba. Kahit na isang desyertong nakalatag sa harap nila, naniniwala pa rin si Rembuten na kung magpapatuloy lang sila sa paglakad, isang araw ay makakalabas din sila dito. Natapos na natin. Punong-puno ng paghahangad ang mukha niya. Tayo'y malaya na ngayon. Hindi niya napansin ang maliliit na tuldok ng dugo sa kanyang mukha. Nang siya'y bumaling, nakita niya na wala na ang ulo ni Lychee. Para sa kanya, sapat na ang isang sandali upang wasakin ang buong buhay niya. Itinaas niya ang tingin sa gargoyle, halos matigas ang puot na puno ng galit. May mga hibla pa rin ang asul na buhok na nakadikit sa bibig ng gargoyle. Biglang bumagsak ang puso ni Rembuten. Seryosong sinubukan niyang baguhin ang katapusan, ngunit wala na siyang magagawa. Dahan-daang ngumunguya ang gargoyle. 2 o 3 segundo ang lumipas, tuluyang nawala si Lychee. Tuluyang bumigay si Rembuten. Wala na siyang dahilan para tumakbo pa. Ang pananampalatayang nagsuporta sa kanyang buhay ay kakainin lang ngayon. Sa susunod na sandali, binaba niya ang wasak na katawan ni Lychee at sumugod sa gargoyle na sumisigaw. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas at galit, determinadong mamatay kasama ang halimaw. Sa isang kisap mata, nasa harap niya ang gargoyle, sumipan ng mariin. Kasabay nito, bamuka ang bibig ng gargoyle at humigop ng malakas. Sa ilalim ng nakakatakot na paghigop na yon, nagsimulang mag-disintegrate ang mga hita ni Rembuten at unti-unting naging asul na ulap ang kanyang katawan, hinihigop papunta sa tiyan nito. Kahit sa kanyang huling sandali, puno siya ng pagsisisi. Personal niyang pinangunahan ng pinakamahalagang tao sa kanyang buhay sa daang ito hanggang kamatayan. Kung mabibigyan siya ng pagkakataon, mas gugustuhin niyang manatili na lang sa kulungan magpakailan pa man kaysa hayaan siyang ulit na gawin yon. Matapos kainin sina Kung Dante, Rembuten, at Lychee, ang gargoyle ay bumuga ng isang kontentong burp. Sa sandaling ito, nakatayo si 182 malapit lang, nakatitig sa gargoyle at nananaway, ang sabi, ang tanga mo. Ilang beses ko nang sinabihan na hindi dapat tayo, tulad natin, umalis sa prosesyon na ito. Bakit hindi ka maniwala sa akin? Itinaas niya ang namamagang kamao at huminga ng malalim. Makasaysayan ang kanyang mga salita pero kailangan pa rin niyang iligtas ang lalaki. Biglang naging matalim ang kanyang tingin. Sinasabi ko na sa iyo dati, sa kulungang ito, nasa ilalim siya ng aking proteksyon. Sino mang manakit sa kanya, mamamatay. Pagkatapos niyang matapos, tinulak ni 182 ang kanyang kamao na kasing laki ng sako ng buhangin at umatake sa gargoyle. Sa sandaling nakakyat siya sa pader, nagsimulang mag-alog ng matindi ang hangin sa paligid niya. 182 tumalon, nilapitan ng gargoyle, at marahang pinukol ng suntok. Isang malambing ngunit napakalakas na pagsabog ang sumabog sa hamog. Buong ngipin ng gargoyle ang nabasag sa kanyang kamao. Dapat sabihin, sa ngayon, sobrang astig ni 182. Isang pagangat ng asul na enerhiya ang sumabog mula sa bibig ng gargoyle at pinalabas ito. Nagliwanag ang anyo ni 182 at madaling nakaiwas siya. Para sa kanya, mas nakakainis pa ito kaysa sa guro. Nais na mailigtas agad si Kung Dante, ayaw ni 182 na mag-aksaya ng oras. Inatake niya gamit ang parehong kamay at paa, naglabas ng 20 suntok at 20 sipa sa loob lang ng ilang segundo. Sa tingin mo, tulungan mo ako. Di nagtagal, nabasag niya ang sulok ng bibig ng gargoyle. Pinisil ni 182 ang mga ngipin nito at tumingin sa loob. Sinusubukan niyang alamin kung natunaw na si Kung Dante. Sa sumunod na segundo, nakita niya ang halos umiiyak na mukha nito. 182, sobrang saya kong makita ka. Susundan kita mula ngayon. Pakiusap, iligtas mo ako. Alam kong mali talaga ako. Ituturo ko sa iyo kung paano magtanim ng kamote ng tama. Napatitig si 182 sa kanya nang walang salitang nasabi, parang ayaw na niyang sumagot. Ngayon alam mo nang mali ka, anong ginagawa mo noon? Sa kabila nito, niyayakap pa rin niya ang kanyang namamagang braso at tinangay si Kung Dante mula sa bibig ng halimaw. Matapos makaligtas sa panga ng halimaw, niyakap ni Kung Dante ang balikat ni 182 at ayaw bumitaw. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, akala niya talaga mamamatay siya sa lugar na iyon. Noong una akala ko nandito ka lang para patayin ako. Ang paraan mo ng pag-arte noon ay sobrang nakakatakot. Talagang nalito ako sa'yo. Sinasabi ni 182 ng kalmado, buksan mo na ang mga mata mo. Nasa labas na tayo. Kaya magmadali at sabihin sa mga gargoyle na hindi na nila kailanman susubukang tumakas muli. Sa ganun, nag-aatubiling binuksan ni Kung Dante ang kanyang mga mata. Sa sandaling ginawa niya ito, nakita niya ang kamay ng gargoyle na umaabot sa kanya. Halos mawala na siya ng malay sa takot. Tumakbo. Ano ba itong bagay na ito? 182, umalis ka na. Nakikita siyang patuloy na sumisigaw, tunay na naiinis na si 182. Pinatihayan niya si Kung Dante sa mukha, pinilit siyang umiyak. Gawin mo ang sinasabi ko. Gusto mo bang mabuhay o hindi? Hindi ako nagsumikap ng ganito para iligtas ka para lang dito ka magbubulungan. Paulit-ulit na kitang sinabihan. Walang labasan dito. Hindi ako nagsisinungaling. Ayaw mo lang makinig.
Tumahimik si Kung Dante. Kailangan niyang aminin na sa pagkakataong ito, talagang pinutol niya ang kanyang sariling daan palabas. Sa sandaling iyon, lahat ng kanyang galit ay napunta kay Lychee at Rambutan. Patuloy pa rin ang paglakad ng gargoyle ng dahan-dahan papunta kay Kung Dante. Sa huli, ginawa niya ang sinabi ni 182, yumuko sa lupa at buong lakas na nagpasakop sa gargoyle. Hinding-hindi na akong susubok ang iwanan ng lugar na ito muli. Nang sabihin niya yon, matindi ang titig ni 182 sa gargoyle. Narinig mo siya. Hindi siya aalis. Ngayon, umalis ka na. Bahagyang nanginginig ang mga mata ng gargoyle. May uri itong uri ng kamalayan at malinaw nitong naipapakita na ang isang armadong lalaki sa harap nito ay hindi dapat gambalain. Nang muling itinaas ni Kung Dante ang kanyang ulo, ang dambuhalang anyo ay unti-unting naging buhangin at dahan-daang nawala sa hangin. Bumagsak si Kung Dante pabalik sa lupa. Ano yon kanina? Nasa ilusyon lang ba ako? Bakit bigla na lang itong nawala? Lumiko siya kay 182. Yung mag-asawa, nakalabas na ba sila? Sabi ni 182 ng malamig, patay na sila. Kinain sila ng gargoyle. Hindi makapaniwala si Kung Dante. Pero tinapak nila ako at tumalon palabas, hindi ba? Paano pa rin sila kakainin? Ipinaliwanag ni 182, ang nakita mo ay hindi isang ilusyon. Sino mang susubok na umalis sa kaharian ng fog ay mamamatay. Yung gargoyle na yon ay isa sa mga tagapangalaga ng lupang ito. Hanggang ngayon, walang nakapanalo sa kanila ng tunay. Kahit gaano pa kalakas ang isang preso, walang pinipili. Sa kabilang banda, tinanggap ng tribo ng mga mangangge ng tao ang isang hindi inaasahang bisita. Tinanong ng nakaputi ang may interes, totoo bang kumakain kayo ng tao o isang nakakatakot na pangalan lang iyon? Nagbuntong hininga si Bone Eater ng nakakatakot. Gusto mong malaman? Sige, matagal na kitang gustong matikman. Pagkatapos niyang magsalita, ang mahabang dila niya ay sumugod papunta sa babae. Inilayo niya ito ng may disgusto. Nakakahiya, ilagay mo na yan. Mas lalo pang tumawa ng mas malakas si Bone Eater. Amoy na napaka-cute sa akin. Sa aking ganap na pakiramdam sa lasa, hindi ako nagkakamali. Pero ano naman, bakit ka nandito? Doon lang napunta sa punto ang babae. Nais niyang humingi ng tulong sa tribo ng mga mangangge ng tao tungkol sa isang bagay. May lumitaw pang isa pang larawan sa kanyang kamay. Prisoner number 182. Ang tasa ay 182 din. Kaliwa niyang braso nawawala. Kailangan kong hanapin siya para sa akin. Kinain ng Bone Eater ang dila niya sa larawan at dinala ito palapit, pinag-aaralan. Ang gwapong mukha ni 182 ay parang isang dekalidad na sangkap sa kanya. Parang gusto mong kainin ko siya, biglang naging malamig ang mga mata ng babae. Hahayaan kitang kainin siya. Pero kung manggahas kang kumain muna, subukan mo. Bone Eater comandat ang dila at iniwasan ang usapin. Ano ka naman talaga? Sagot ng babae ng walang emosyon, ako rin ay balikat. Sa sandaling sinabi niya yon, lahat ng kanyang mga tauhan ay nanigas. Hindi ba't 7 lang ang mga balikat? Akala ni Bone Eater na sobra siyang bastos. Hinding-hindi pa kita nakikita na katulad mo. Maliban na lang kung isa kang hanggal na hindi pa nakakalabas mula sa Zone 0. Kung ganoon, kalimutan mo na ang sinabi ko. Biglang lumiit ang aura ng babae, at para siyang naging ibang tao siya. Nakaligtas ako sa isang lugar kung saan tanging ang malakas lang ang nabubuhay. Ako ang bumagsak na balikat. Nagsasalita ka sa akin ng ganito, hindi ka natatakot mamatay. Sa kabilang lugar, biglang napansin ng isang tagalinis na bumalik na ang gargoyle. Pero sa pagkakataong ito, sa halip na ang kanilang karaniwang walang pakialam, labis silang nagulat. Isa sa mga ngipin ng gargoyle ang nawawala. Sa teorya, imposibleng mangyari yon. Alam nila kung gaano kalakas ang gargoyle. Sa kanilang kaalaman, walang makakapanakit dito sa harap na laban. Habang nagmumurahan ng lahat tungkol dito, isang anino na nakasuot ng itim na balabal ang tahimik na lumitaw sa likod nila. Ang pangalan niya ay Babae Yaga. Ang kanyang mababang tinig ay umalingaw-ngaw. Ito ay isang babala. Lahat ay nagtakbuhan sa takot. Hindi nagsalita si Babae Yaga ng isang salita sa loob ng 5 taon. Nangyari ito ngayon, may malaking bagay na paparating. Si Babae Yaga ay isang mangkukulam na may kakayahang magpahayag ng hula. May pumutok na bitak sa kadena na iyon. Bawat salitang kanyang sinasabi ay isang hula. Ang mga naruroon ay nag-alsa balutan, lahat ay nagbubukas ng mga kwaderno upang itala ang bawat salitang kanyang binibitawan. Lumipad na ang ibon, at malapit nang bumagsak ang mga kuko ng agila. Hindi na malayo ang araw na hinihintay ni Babae Yaga. Malapit nang ipanganak ang isang Diyos sa kulungang ito. Samantala, patuloy pang kinukumpirma ni Kung Dante ang mga bagay kay 182. Talagang pinatay ng malaking puting halimaw kanina si Lychee at Rambutan, tumango si 182. Hindi lang iyon. Marami pang mga gargoyle dito. Ang kanilang layunin ay hulihin ang sinumang susubok na umalis sa kaharian ng fog. Sila ay sobrang lakas, kaya ko lang ang isa mula kanina lang. Sobrang dami nila dito, hindi ko silang kayang patayin ng lahat, at ni minsan, hindi kanila naipaliwanag ng maayos tungkol sa mga gargoyle. Gusto lang nilang gamitin ka para maantala ang gargoyle para makalayo sila. Ang target ng gargoyle ay yung may dalang maraming ulap. Nang marinig yon, halos bumagsak ang buong pananaw ni Kung Dante sa mundo. Sobrang dami nang natanggap niya. Kaya ba, kapag nakalampas na tayo sa pader, papunta na tayo sa kamatayan, kahit makaligtas tayo sa isang halimaw, darating naman ang susunod. At ganito ang mga bagay, pero walang alam ang labas na mundo, pigil na si 182 at hindi na makapag-ante. Tumahimik ka na. Nakita mo mismo.
Kung susubukan mong tumawid muli sa pader na iyon, tiyak na mamamatay ka. At kahit ako, hindi nakita mail iligtas. Lubha ng pagdadalamhati ang buong puso ni Kong Dante. Kaya, wala na talaga akong paraan palabas. Nabuwal ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa sahig. Halos sumabog na ang kanyang damdamin. Nagsisinungaling ka siguro. Totoo bang mamamatay tao ako dito sa kulungan na ito? Hinaampas ni 182 ang mukha niya ng kamao. Kapag sinabihan kitang tumahimik, hindi ka nalang makikinig. Isang oras ang lumipas, nasa kwarto na naman sila. Nandito pa rin ang kamote ni 182 sa mesa. Nawala na ang lahat ng kanyang pagiging pilyo, kahit ang mga gulay na malambot at sabaw na maalat ay tahimik na niyang nilulunok ngayon. Mabilis ang takbo ng isip niya, nagmamadaling sinusuri ang mga halimaw na hamarang sa pagtakas. Sa kanyang palagay, kailangan silang maging bahagi ng isang sistema ng seguridad sa bilangguan, isang aparato na nagdudulot ng ilusyon, o isang uri ng makina. Sa kabila nito, sa anumang normal na pamantayan, ang mga nilalang na ganoon ka nakakatawa ay hindi dapat umiiral. Kumpara sa kanya, halos hindi makakain si 182 dahil sa namamagang kamay niya. Ano man ang sistemang iyon, isang bagay ang malinaw. Sapat itong lakas upang ikulong ang buong pangkat ng mga abnormal na bilanggo. Sila lang ang nagbigay sa kanya ng lahat ng ulap na iyon para gamitin siya bilang lambat. Tahimik niyang sinumpa sila. Sobrang nalampasan na nila ang limitasyon. Sa kanilang mga mata, ako ba ay isang madaling lokohin na tanga lang? Sa pag-iisip niyon, di niya maiwasang ulong ng tahimik, mabuti na lang at naligtas ako ni 182 sa huli. Palaging nasa bingit ng kamatayan sina Rambutan at Leachi. Wala na silang oras para ipagsawalang bahala ang isang estranghero. Mula simula, naging sobrang inosente lang siya at naniwala sa kanila. Nalala rin niya na mula ngayon, kailangan niyang maging mas maingat sa sino mang lumalapit o baka mapaniwala na naman siya ulit sa kahit anong oras. Tinapak ni Kong Dante ang kanyang mga luha. Nang kainin ako, akala ko talaga patay na ako. Tumingin siya kay 182. Talagang hindi niya maintindihan kung bakit niya niligtas si 182. Hindi ito para sa kamote, o sa damit na iyon, o kahit na dahil siya ay isang guro. Kaya ano ang dahilan kung bakit hinabol siya ni 182 at paulit-ulit siyang pinaalalahanan ni 182 na huwag magtatangkang tumakas. Lahat ng mga tanong na ito ay nagsiksikan sa kanyang isipan, lalong nagpasidhi ng kanyang pag-usisa. Posible bang mabuting tao si 182? Naisip niya lahat ng masasakit na salita na nasabi niya at hindi naman talaga ito pinagsisisihan ni 182. Sa pag-iisip na iyon, muling pamatak ang kanyang mga luha. Mula ngayon, kailangan kong tratuhin ng maayos si 182. Hindi na ako pwedeng magalit sa kanya tulad dati. Bigla niyang napansin na namamaga na masyado ang kamay ni 182 na para bang bato na hindi na makapaghawak ng tinidor. Paano nangyari ito sa kamay mo? Mas namamaga pa ito kaysa dati. Kailangan ka naming dalhin sa ospital agad. Mabilis na tinapak ni 182 ang likod ng kanyang kamay, pero kahit ang malapad niyang likod ay hindi maitago ang namamagang braso. Isang maliit na sugat lang, siguro bali, sabi ni 182 ng malamig. Nainis si Kong Dante. Maliit na sugat yan, sa pamamaga na ganito, hindi ka ba nasasaktan? Sinasabi ni 182 na hindi ito masakit, ngunit nang dahan-daang pumihit si Kong Dante at pinisil ng bahagya, huminga ng malalim si 182. Hindi siya okay, ngumingiti lang siya ng nakanganga. 10 minuto ang lumipas, tinapyasan ni Kong Dante ang braso gamit ang mga piraso ng tela. Tiningnan ni 182 na parang hindi masaya. Alisin mo ito, tumanggi si Kong Dante. Panandali ang solusyon lang ito. Galawin mo ito at mas lalo lang sasakit. Huwag mo itong tanggalin. Kahit gaano pa ipaliwanag ni Kong Dante, ayaw pa rin magpataw ng tali si 182. Kailangan ko ang kamay ko para kumain at magbanyo. Paano ako mabubuhay na nakatali ng ganito? Huminga ng malalim si Kong Dante. Talaga bang wala kang alam, o nagkukunwari ka lang kung hindi maayos ang bali, maaaring wala ng silbi ito para sa buhay. Akala mo makakalusot ka dito gamit lang ang mga paa mo, tumahimik si 182. Kahit siya, hindi niya maaaring mapalampas ang bigat ng mga salitang iyon. Sa ngayon, pareho silang mga duwag. Walang sino man sa kanila ang tunay na may kakayahang protektahan ng iba. Sa labas, kapag nakasalubong nila ang kahit anong tambay, maaaring silang pareho ay mamatay sa isang iglap. Matapos ang sandali, sa wakas ay nagsalita si 182. Sige, punta na tayo sa ospital. Nang marinig ang salitang ospital, lumiwanag ang mga mata ni Kong Dante. May ospital pala dito. Hindi ito isang carinderia, di ba? Ang sagot ay isang normal na ospital. Hindi lang talaga alam ni 182 kung nasaan ito. Napatigil si Kong Dante. Hindi ka nagsisinungaling sa akin, di ba? Lumalabas na minsan nang nakipag-away si 182 sa isang doktor at naaalala niya na nasa paligid lang siya ng Zone 0. Sa Zone 0, agad na naisip ni Kong Dante ang kamay na guhit na mapa ni Lychee. Maliwanag na mas malaking lugar iyon kaysa sa kinaroroonan nila ngayon. Bigla siyang naalala. Oo, nasa akin ang mapa. Maaari ko nang hanapin ito. Agad siyang nagsimulang mag-imbestiga sa kwarto para sa kanyang backpack. Makalipas ay natagpuan niya ito sa isang sulok. Kung tama ang kanyang naaalala, dapat nasa loob ang mapa. Tiyak na hindi lang nandoon ang mapa, kundi may isang dosenang fog sphere pa na hindi pa bumubulusok palabas. Halos mapasigaw si Kong Dante sa tuwa. Nandito ang mapa.
pwede na nating hanapin ang ospital. Hindi niya napansin na nakatutok na ang mga mata ni 182 sa fog. May ganito pang dami, sapat na para sa isang buwan. Ibinuka ni Kung Dante ang mapa at maingat na nagsimulang maghanap ng mga palatandaan ng ospital. Maliit lang ang icon nito, hindi niya pinapalampas ang kahit isang sulok at sinuri ang bawat bahagi. Pagkatapos ng 2 oras, sa wakas ay natagpuan niya ang marka ng medikal na sentro sa isang sulok. Maaaring mailigtas ang iyong kamay. Natagpuan ko ang medikal na sentro at maraming impormasyon kasama nito. Ngunit noong panahong iyon, ganap nang nawala si 182 sa mundo ng fog at hindi makapag-absorb ng kahit isang salita. Sa pagkakaayos ng mapa, naisip ni Kung Dante na ang buong lugar ng fog ay parang hiniwang pizza. Ang kanilang iginuhit ay 5 bahagi lamang. Matapos makumpirma ang posisyon ng ospital, nagsimula si Kung Dante maghanap ng iba pang bagay tulad ng isang sentral na control room. Di nagtagal, nakita niya na ang gitna ng mapa ay para bang naputol. Sa mas malapitan, hindi ito mukhang punit kundi nakatiklop. Ang maliit na nakatiklop na bahagi sa ibaba ay mas pinagtibay pa ng tape. Napagtanto ni Kung Dante agad na may kailangang itinatagong mahalagang bagay doon. Maingat niyang binaba ang nakatiklop na piraso. Ang lumitaw sa harap niya ay eksaktong hinahanap niya, ang sentral na komando, ang punong tanggapan ng ulap. Isang ilaw na kakaiba sa lahat ang kumislap sa mata ni Kung Dante. Sa gitna ng lupa ng ulap ay naroon ang pangunahing utos. Maaaring nakatago doon ang kanyang daan palabas. Naisip yun, agad na tumalikod si Kung Dante at tinawag si 182 sa likod niya. 182, pumunta dito. May plano ako, pupunta tayo sa gitna. Pero nang siya ay humarap, ang nakita lang niya ay si 182 na nakayuko ng bahagya, nakangiti ng masaya. Hindi alam kung ilang fog sphere na ang nak-aim niya. Samantala, sa kabilang banda, sa pasukan ng isang tindahan ng impormasyon, 2 matipunong lalaki ang nakahanda ng buksan ang pinto. Ang malakas na tawanan ay nagmumula sa loob, ang tawanan ng kanilang boss. Ang lalaking may tato sa mukha ay kilalang tagapag-ugnay ng impormasyon sa lugar na ito, si Kazem. Sa buwang ito, nakagawa siya ng maraming impormasyon tungkol sa pagbebenta ng fog. Kung swerte ang nasa kanyang panig, maaaring madali niyang mahanap ang lalaking may isang braso. Ang magulo at magulong paligid sa paligid niya ay para bang isang tindahan ng pancake na nasusunog, at labis siyang naiintriga sa amoy nito. Biglang pumasok ang isang tauhan sa pintuan at nag-ulat na may dumating na customer. Walang pakialam na sinabi ni Kazem na papasukin na lang ang bisita. Napansin niya agad na may mali sa ekspresyon ng kawal. Ang lalaking pumasok sa pintuan ay sobrang tangkad na may mabigat na bakal na hawla sa ulo niya. Ang pagnanasa sa pagpatay na nagmumula sa kanya ay nagpasama sa hangin sa silid. Napatigil din si Kazem. Hindi pa niya kailanman nakita ang sinumang ganito kataas. Nakatayo sa harap niya, ang lalaki ay parang isang maliit na bundok, isang literal na halimaw na kumakain ng tao. Bilang isang tagapaghatid ng impormasyon, syempre nakilala niya ang bakal na kulungan na iyon. Ito ang kandadong ginagamit para pigilan ang gana ni Bone Eater. Sa kanyang kalakihan na parang halimaw, si Bone Eater ang pinakamapanganib sa lahat ng mga gon sa kalapit na mga distrito. Pinilit ni Kazem na manatiling kalmado, magalang na nagtatanong kung ano ang dahilan kung bakit siya narito, kahit na nanginginig ang kanyang mga nerbiyos. Halos hindi nagpapakita ng kanilang presensya ang mga halimaw na ganito kalaki. Bakit kaya may pumasok sa maliit niyang tindahan na katulad yun, ibinigay ni Bone Eater ang isang larawan. Itong preso, bilang 182, taas 182 centimeters, nawawala ang isang braso. Matutulungan mo ba akong hanapin siya? Maingat na sinuri ni Kazem ito at halos agad siyang nakilala. Hindi ba siya ang taong hinahanap ni Hound sa buong mundo? Mula sa bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata, nakita na ni Bone Eater ito. Tiyak na nakita ni Kazem si 182. Nang makasigurong hinahanap ng lalaki si 182, nagsimulang umikot ang isip ni Kazem. Isang doblehin ng komisyon, ha? Pinipigilan ng ngiti sa labi niya, dahan-dahan niyang sinabi, sa totoo lang, nagsimula na kaming imbestigahan ng lead na ito. At hindi ka lang ang may-ari nito. Pero kung handa kang magbayad ng higit pa, maibebenta ko ito ng eksklusibo sa'yo. Hindi niya inakalang ang paraan ng pag-iisip ni Bone Eater ay hindi aakma kahit sa anong normal na loika. Dahil tutulungan mo akong hanapin siya, sapat na ang iyong buhay bilang bayad. Sa tingin ko, maganda ang kasunduan na yon, hindi ba? Halos mawala ng balanse si Kazem sa upuan niya. Anong klaseng biro yan? Hindi mo ba alam na labag sa patakaran ng ilalim ng mundo ang pag-atake sa mga tagapaghatid ng impormasyon? Sino ang magpapakasawa sa panganib habang nagtatrabaho para sa isang kliyente? Kinakain ng Bone Eater ang salitang walang pakialam. Dahan-dahang inalis niya ang bakal na kulungan mula sa kanyang ulo at nilunok ang kanyang mga labi. Kung ganoon, susubukan ko munang tikman ang iyong tainga para malaman kung ano ang pakiramdam. Biglang pamatak ang malamig na pawis sa noo ni Kazem. Ilang sandali ang lumipas, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Nasa sahig ang isang pulutong ng dugo, isang sombrero na naalis at ang larawan ng komisyon. Noon, isang tainga ni Kazem ang nawala. Ang Bone Eater ay ngumunguya at umuungol ng kontento. Nakakagulat na kasarap ang lasa ng tainga ni Kazem. Sa gitna ng sigaw ng lalaki, nagsalita siya ng matapang. Ipadala mo agad ang mga tao para hanapin siya. Kung hindi, kakainin kita ng buo. Sa ganitong paraan, binulalas niya ang isang hakaw.
Sa kabilang banda, hindi lang natukoy ni Kung Dante ang sentral na punong tanggapan sa kamay na ginuhit ni Leachi sa mapa. Nasa isang seksyon ng bilangguan na ginagamit para sa mga babae ang lugar na iyon. Inakalang nagsimula si Leachi sa pagguhit ng mapa mula doon. Pagdating sa gusali ng mga babae, biglang naisip ni Kung Dante ang isang tao. Di niya mapigil ang bulong sa sarili, kumusta na kaya siya ngayon? Naalala niya na tila tinatawag siyang Lala. Noong araw na yon, nang lumabas sila ng sasakyan, bawat isa ay pumasok sa magkaibang silid-aralan. Bago maghiwalay, nagkasundo pa silang magkita ulit sa susunod. Kung tama ang naaalala ni Kung Dante, si Lala, tulad niya, ay isang guro sa agham. Hindi naman siya dapat na dinukot, di ba? Ngumuso si Kung Dante, sinubukang alisin ang mga malalayong pag-iisip. Hindi pwedeng lahat ay kasing swerte ko. Dapat ay ayos lang siya. Ngunit ang hindi niya alam ay sa mismong sandaling iyon, nakapinta ang mukha ni Lala na parang clown at siya ay binabago ang pag-uugali ng isang grupo ng mga babaeng bilanggo sa kulungan ng kababaihan. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata at paulit-ulit niyang inaalala ang sandaling naghiwalay sila ni Kung Dante. Noong araw na iyon, naitalaga si Lala sa sektor ng mga babaeng bilangguan. Mula sa simula, iba ang daan niya kumpara sa iba pang mga guro. Isang matangkad na ahente ang nagbigay daan para sa kanya. Ngunit ang atensyon ni Lala ay napukaw ng phenomena ng fog sa labas. Para sa isang guro sa agham, napakalaki ng tukso ng ganitong uri ng likas na pangyayari at hindi niya napansin na may mali na. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto ang ahente sa tabi ng isang sasakyan na umaandar upang pumasok siya. Isang bahagyang kaba ang bumalat sa puso ni Lala. Malayo ba talaga ang silid-aralan ko? Kailangan ko bang sumakay ng sasakyan? Ngunit hinimok lang siya ng ahente na magmadali at pumasok. Pagkatapos ng sandaling pag-aatubili, sumakay pa rin siya. Sa panahong iyon, hindi niya alam na unti-unting pumasok siya sa isang kailaliman. Nang nagsimula ng humandar ang sasakyan, basta na lang tanong ng ahente, isa kang guro sa agham. Nang mapatunayan niya ito, dahan-daang binunot ng ahente ang maskara niya. Napaatras si Lala, at agad na naisip na tapos na siya. Yung babaeng nasa harap niya ay nakangiti sa isang nakakatakot na nakakalitong paraan. Inilaglag niya ang kanyang sombrero at bumagsak ang mahabang buhok na ginto na hinabi ng pula. Isang baluktot ng ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Munting ibong nagsisimula, tayo lilipad hanggang sa dulo ng mundo ng magkasama. Halos sumabog sa takot ang isipan ni Lala, para itong isang bangungot. Sa kasamaang palad, ang realidad ay realidad. Hindi ito magbabago kahit kaunti dahil sa kanyang takot kaya't dinukot si Lala sa kilalang kulungan ng mga babae na ito. Sa kasalukuyan, pinapagawa si Lala ng isang grupo ng mga babaeng bilanggo na yumuko sa mesa at gawin ang iba't ibang posisyon. Kahit ano pa ang sabihin nila, wala siyang magagawa kundi sumunod. Mukha niya ay larawan ng pagbagsak. Sa lugar na ito na mapanganib at delikado, ni isang bakas ng ibang guro ay hindi niya nakita. Nang naisip yun, nanghina ang mga binti niya at bumagsak siya sa isang nakaluhod sa sahig. Malamang, nawala na ang anumang bakas niya sa opisina ng operasyon at sa kanyang pamilya. Sa mata ng bilanggo sa likod niya, ito ay nagdulot lamang ng pang-iinsulto. Hindi mo nga kayang tumayo ng sandali, biglang hinaila ng isang babaeng may maitim na buhok ang buhok niya. Yoyong-yoyo na naman, tanga. Gusto mo pa bang mapalo? Inihagis niya si Lala sa lupa at sumigaw, nasira mo ang amoy ng ulap. Siguro dapat kitang parusahan. Ang galit niya kay Lala ay nagmula sa isang bagay. Sa isip niya, ninakaw ni Lala ang kanyang pwesto sa pabor ng boss. Nagsalita siya ng mariin, may talento ka ba talaga sa pag-aaral ng ulap? Araw-araw kitang nakikita na nagtatago sa mga sulok, umiiyak. Aminin mo lang na hindi ka makakagawa ng fog. Hanggat inaamin mo, makakabalik ako sa tabi ng boss. Natakot na parang dahon, nanginginig si Lala, pero alam niyang hindi siya pwedeng sumuko ngayon. Ang pag-amin na hindi niya kayang gumawa ng fog ay magiging kamatayan. Pinisil niya ang labi niya at nanatiling tahimik. Nakikita yon, niyakap ng babaeng may maitim na buhok ang kanyang damit at isang kutsilyo ang lumitaw sa kanyang kamay. Hindi ako naniniwala na kaya mong gumawa ng fog, simula pa lang. Paano ka nakakuha ng tiwala ng boss, basura kagaya mo, kung titignan mong mabuti, puti ang mata niya, bulag siya. Marahil dahil dyan, may espesyal na galit siya sa magagandang mukha. Planado niyang saksakin ang mukha ni Lala at parusahan siya. Tumingin si Lala sa kutsilyo, puno ng takot ang mga mata niya. Marahil hindi na ako makakatakas ngayong pagkakataon. Biglang may isang malaking kamay na pumihil sa ulo ng babae at isang matalim na tinig ang bumusina, huminto. Huwag mo nang hayaan akong makita pang muli ang ganito. Lahat na patras nang dumating ang boss. May bahagyang ginhawa ring bumalat sa puso ni Lala. Sa ngayon, buhay pa rin siya. Ang boss na lahat ay binabanggit ay isang babae rin. Ngunit sa tingin sa mga namumukol na kalamnan at sa napakalaking pangangatawan, mas parang lalaki na nakasuot ng balat ng babae kaysa isang babae. Pinatong ng boss ang kamay sa ulo ng kanyang tauhan. Sa tingin mo ba sobra na ang joke na ito, parang nilalay mo na ako? Lumapit siya kay Lala at biglang naging mahinahon ang kanyang boses. Mahal kong munting ibon, ano ang nangyari? Sabihin mo, ipagtatanggol kita. Hindi na makatiis ang alila. Boss, pakinggan mo ako, matagal na siyang nagsisinungaling sa'yo. Ngayon lang niya inamin na hindi niya kayang gumawa ng fog. Lala agad na nagsalita bago makasagot ang boss. Boss, huwag kang maniwala sa kanya. Kaya kong gumawa ng fog. Hindi ko kailanman sinabing hindi ako makakagawa niyan. Inililihis niya ako.
Totoo ngang sinubukan siyang ilihis ng kanyang katulong kanina pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi talaga kayang gumawa ng ulap si Lala. Akala mo ba lahat tayo bobo? Bigla namang naging madilim ang mukha ng boss. Tumahimik ka na. Hindi mo narinig na sinabi niya na kaya niyang gumawa ng fog, bingi ka ba? Pinagsabihan, ang mukha ng babae ay nagbago sa galit. Magkakaroon ka ng pagsisisi nito, ngunit hindi na iniintindi ng boss ang kanyang sarili. Sa kanyang paningin, walang halaga ang alipin na ito. Ngayon, si Lala ang yaman na hawak niya sa palad. Halika, aking munting ibon. Bagamat natatakot si Lala sa babaeng parang dambuhalang hayop na ito, hindi siya naglakas loob na sumuway sa isang salita. Sa kalsada, umaalingaw-ngaw ang malakas na tawa ng boss. Aking munting ibon, sandali lang ako nawala at muli kanilang pinahirapan. Sobrang lumampas na sila. Sa loob ng kwarto, agad na niyakap si Lala na parang manika, sobrang laki lang talaga ni Kelly. Ang pangalan ng babaeng boss na ito ay Kali. Isa siya sa mga leader ng Departamento ng Kababaihan. Kilalang siya bilang isang salamangkera ng mga tendons at sinasabing kaya niyang ituon ang kanyang lakas sa kahit anong bahagi ng kanyang katawan. Karaniwan, sinasadyang pinipigil niya ang mga kalamnan ng kanyang leeg upang mapanatili ang tensyon laban sa mga palihim na atake. At si Lala ang yaman na personal niyang nakidnap. Mula nang dalhin siya dito, halos hindi na siya umalis sa mga braso ni Kali. Araw-araw, niyayakap siya ni Kali at iisa lang ang paksa, ang fog. Ngayon, lumapit si Kali, nakangisi ng bahagya at unti-unting kumalat ang nakakalitong ngiti sa kanyang mukha. Kumusta na ang pag-aaral tungkol sa fog? Maayos ba? Noong nakaraan, nagdala siya kay Lala ng isang buong bag ng candy, isang bagay na minsang sinabi ni Lala na kailangan niya. Ngayon, muli niyang tinanong, may kailangan ka pa ba? Nakitang nag-aatubili si Lala, unti-unting naging matigas ang ekspresyon ni Kali. Huwag mong sabihin, tulad ng sinabi ni Nox, hindi ka makagawa ng fog kahit kailan. Pinilit pigilan ni Lala ang kanyang takot. Kung magpanik siya, mabubunyag niya ang sarili niya. Halos tapos na ako. Wala lang talaga akong sapat na oras. Palagi akong binubulungan ni Nox at pinipigilan. Sa totoo lang, hindi pa niya talaga naintindihan kung ano talaga ang ulap. Ang tinatawag niyang pananaliksik ay walang iba kundi isang dahilan lang para manatiling buhay. Tumalon si Kali mula sa pagkakaupo. Kaya ang kulang mo lang ay oras. Bakit hindi mo sinabi agad? Bago pa man siyang matapos, binuksan niya agad ang pinto. Pupuntahan ko na si Nox ngayon. Mula sa araw na ito, hindi na siya gagambala pa. Kahit gaano pa man tumawag si Lala sa kanya, hindi tumigil si Kali, naglakad ng matigas sa hallway at sumisigaw na lumabas si Nox at harapin siya. Nawala sa isip si Lala. Mali ito. Gusto lang niyang gamitin ang dahilan na iyon para maipagpabukas ng ilang araw. Hindi niya sinasadyang magdulot ng ganitong kalaking gulo. Di nagtagal, narinig ang mabigat na hakbang sa labas ng pinto. Nang makita si Kali na bumalik, huminga ng maluwag si Lala. Ang bilis ng pagbabalik. Hindi mo ba mahanap si Nox? Kung ganoon, baka may oras pa siya. Ngunit ang susunod na pangungusap ay nagpatigil sa kanyang dugo. Mayroon ka ng lahat ng oras na kailangan mo ngayon. Hinding-hindi na mag-aabala si Nox sa iyo muli. Kumiro ang puso ni Lala. Ito ay sa pagitan ko at ni Nox. Ginuot ginang Kali, hindi niyo kailangang makialam. Makikipag-usap ako ng maayos sa kanya. Pero bumaba lang ang tingin ni Kali sa sahig. Magsalita ka, Nox. Unti-unting lumabas ang ulo mula sa likod ng kurtina. Lala ay kusang loob na nagsimulang mag-relax, ngunit isang segundo lang ang lumipas, napansin niyang may mali. Biglang kinuha ni Kali ang ulo na parang bola at itinaas ito. Ngayon maaari ka nang mag-focus sa paggawa ng ulap. Hindi sasayangin ni Nox ang kahit isang sandali ng iyong oras. Nanginginig si Lala. Lahat dito ay baliw. Ako lang ang normal. Halos manginig sa sobrang tuwa, sumabog si Kali sa baliw na tawa. Hanggat may oras pa ang aking mahal na maliit na ibon, makakalikha siya ng walang katapusang supply ng ulap. Kamangha-mangha, sa wakas ay magsisimula ng mass production ang ulap. Sa sandaling iyon, tuluyang bumigay si Lala. Alam niya na ngayon ay patay na si Nox, hindi na malayo ang kanyang kamatayan. Sa kabilang lugar, ginagaya ni Kung Dante at 182 ang pintuan ng bilangguan habang dahan-daang nilalakad patungo sa command center ng Zone 0. Ngunit ang sobra-sobrang galaw ni Kung Dante ay lubos na nakalito kay 182. Ipinaliwanag ni Kung Dante, may isang bagay, kung gusto mong itago ang isang puno, itago mo ito sa isang gubat. Nakasuot ako ng puting hoodie at ginagaya ko ang kanilang paglakad. 182, sa tingin mo ba parang preso na ako ngayon? Nang walang salita, sinipa siya ni 182. Hindi mo pwedeng itigil ang sobrang ingay ng paghinga mo. Nakakainis ka. At sobrang bagal mong maglakad, hindi katulad ng normal na preso. Pagkatapos ay nagsimula siyang magtampo. Ayaw ko nang maglakad pa, gutom na ako. Dumaan tayo sa dalawang cafeterias at hindi mo ako pinayagang kumain. Tumingin si Kung Dante sa kanya nang walang magawa. Isa kang lalaking matanda at nagrereklamo ka pa rin tungkol sa pagkain. Sabi ko na, delikado ang mga cafeterias, maraming nakatingin sa atin. Ngayon, ang 182 ay hindi na ang walang pakundangang tanga na dati, kumakain kapag gutom, natutulog kapag pagod, at sumisigaw ng suntok sa sinumang magpapasugod sa kanya. Mula nang mawala ang kanyang kanang braso, hindi na niya kayang tanggapin ang bawat laban pero ayaw din niyang tumigil sa pag-usad. Naging mas seryoso ang mga mata ni Kung Dante. Nakaharap tayo sa isang bangin. Isang hakbang papabalik at wala nang daan palabas, kaya tanging paraan ay paakyat.
Mas seryoso kaysa kailanman ang mga mata ni Kong Dante. Sa ganitong paraan, nagpatuloy siya sa paglakad ng may kakaibang hakbang, dahan-daang dinadala si 182 papunta sa command center ng kalapit na distrito. Di nagtagal, narating na sina 182 at Kong Dante sa unang destinasyon ng kanilang paglalakbay. Ayon sa mapa ni Licky, nasa Dumpling Village ang medikal na sentro. Kung Dante pinilit si 182, magmadali at pumasok na. Mas maaga nating mahanap ang ospital, mas maaga rin nating maayos ang kamay mo. Sa teorya, nakipaglaban si 182 sa isang doktor dito noon, kaya dapat ay medyo pamilyar na siya sa lugar na ito. Ngunit sa gulat ni Kong Dante, wala talagang maalala si 182 tungkol sa baryong ito. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ito Tofu Village. Kung Dante tinignan ang salamin sa ilalim ng kanyang hoodie at tahimik na tinanggap ang walang kwentang impormasyong ito. Pinayuhan siya ni 182 na mag-ingat pagpasok nila sa nayon. May mga matitibay dito. Maging ang mga taga rito ay mainitan ng ulo. Matapos silang maglakad ng ilang sandali, nakakita sila ng isang karatula, Dumpling Village. Hindi tulad ng Tofu Village, ang kalye dito ay may mga hanay ng mga tindahan sa magkabilang panig, bawat isa ay pinapailawan ng mga ilaw na elektrikal. Para kay Kong Dante, para siyang nakatingin sa labas ng mundo. Kumpara sa primitibong kaguluhan ng Tofu Village, ang sistemang pang-ekonomiya dito ay nasa ibang antas. Hindi maiwasang humanga, talaga namang nakabuo ang mga bilanggo ng ganitong kumpletong estruktura ng ekonomiya sa loob ng bilangguan. Nakatago sa isang sulok, pinanood ni Kong Dante ang mga tao na pumasok at lumabas sa nayon. Mas masikip ito kaysa sa inaasahan niya. Ayon sa mapa, ang mga baryong ito ay nasa loob ng saklaw ng ilang balikat na impluwensya. Bawat kulay na lugar ay pagmamay-ari ng iba't ibang balikat, pero ang kakaibang bagay ay, ang medikal na sentro na kanilang pupuntahan ay hindi kabilang sa anumang teritoryo. Marahil matagal nang nakalimutan ng lugar na iyon. Pero mas hiwalay ang isang lugar, mas naging maingat si Kong Dante. Mas hindi pinapansin ng isang lugar, mas kailangang maging maingat. Tinawag niya si 182 sa likod niya para pumasok sa eskinita. Nang lumingon siya, wala nang tao roon. Noon, pumasok na si 182 sa isang tindahan ng dumpling at basta na lang sinabi sa may-ari, bigyan mo ako ng ilang dumpling. Halos mapatalon si Kong Dante sa gulat. Paano nakalusot itong tao nang hindi ko nakikita? Hindi ba siya yung nagsabi na mahirap pakisamahan ng mga tao dito? Ang may-ari na may parisukat na mukha ay lumapit upang kunin ang bayad. Dito, ang pera ay nangangahulugang fog, 0.1 gramo bawat dumpling. Sabi ni 182 ng diretso ang mukha, wala akong kahit isang piraso ng fog. Gusto mo ba ng kamao ko? Sa sandaling sinabi niya yon, isang malakas na pagbagsak ang yumanig sa tindahan. Ngunit sa gulat ni Kong Dante, si 182 ang binubugbog at umiikot sa sahig. Habang binubugbog siya ng may-ari, sumigaw siya, walang pera at gusto mong kumain ng dumplings, lumayas ka na rito. Lahat ng dumaan sa labas ay tiningnan ng may-ari ng may paghanga. Kilala na siya bilang isang taong hindi pwedeng maliitin. Walang ni isang inaasahan na may lalaking magtatangkang kainin ang kanyang mga dumpling ng libre. Malapit nang bumigay si Kong Dante. Ayos. Ngayon ay opisyal na tayong mga magnanakaw. Ang dahilan kung bakit gusto niyang umubo ng dugo ay dahil doon. Hindi alam ni 182 na ninanakaw niya ang lugar at patuloy pa rin siyang sumisigaw sa may-ari na ibigay ang mga dumpling. Mukha ng may-ari ay nakadilim. Gusto mong kumain ng libre ng mga dumpling na nagdadala ng kaluluwa at kasaysayan ng Dumpling Village. Sa kanyang mga mata, parang ginagawang biro ni 182 ang kanyang kasanayan. Habang papalapit na sana siyang sumagot ng oo, biglang ipinatakip ni Kong Dante ang kanyang bibig. Pasensya na. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Ako na ang magbabayad sa mga dumpling. Pakiusap, huwag mong isisi sa kanya ang ugali nitong hanggal. Humarap ang may-ari at nagbuntong hininga. At ikaw sino? Isa na namang magnanakaw. Agad na ipinaliwanag ni Kong Dante. Hindi ako magnanakaw. Kapatid ko siya at hindi siya tama sa ulo. Huwag mo siyang seryosohin. Hindi makikinig ang may-ari, kaya hindi ka magnanakaw. Kung ganoon, ikaw ay isang tulisan. Nakaharap ka ng kaina hinalang mask. Paano kita mapagkakatiwalaan? Pagkatapos ay sumigaw siya, sa aming baryo, hindi pinapayagan ng masasamang tao pumasok. Tinawag niya ang mga taga-baryo na may balak na harapin agad ang magkaibigan. Doon lang na-realize ni Kong Dante na tama si 182. Talagang matitindi ang mga taga-nayon dito at kakaiba ang kanilang pag-iisip. Sa sandaling halos na itong umakyat sa kawalan, isang matandang lalaki ang lumabas at pinigil ang nagwawala na may-ari. Ang ulo ng matanda ay bilog tulad ng siomay at siya ay napakaliit. Sa kanyang pagdating, lahat ay napatahimik. Siya ang pinakaiginagalang na tao sa Dumpling Village, ang Elder Dumpling, Mongol. Pumiglas ang puso ni Kong Dante. Isang taong makapangyarihan. Tinanong ng matanda si Kong Dante ng mahinahon, may sakit ang iyong kapatid, hindi ba? Nakita niya ang nakabindang braso ni 182, naisip niya na nakaranas ang lalaki ng malubhang sugat. Ngunit patuloy pa rin ang may-ari ng tindahan ng dumpling sa pagsasabi na sinubukan ni 182 na manggupit ng dumplings. Nagbiro ng malamig ang nakatatandang lalaki. Hindi mo ba napansin na wala na siyang isang braso? Sabihin mo sa akin, paano niya talaga magagawang mang-steal?
Sa ganitong paraan, hindi na niya pinansin ang may-ari at lumingon sa dalawang bagong dating. Sumama ka sa akin. Sa tindahan ng nakatatanda, pinagsilbihan sila ng ilang mainit na basket ng mga bon. Kumain ng dahan-dahan. Marami pang iba. Tinignan sila ng nakatatandang lalaki. Pareho kayong mukhang maayos. Bakit kayo nagsusuot ng maskara na parang villain? Ngumiti ng nakakahiyang si Kung Dante. Ayaw nating magdulot ng hindi kailangang gulo dito. Mas ligtas talaga ang magsuot ng mga balabal sa ulo. Habang pinapanood si Kung Dante na masaya kumakain, palagi niyang binubuksan ang bibig niya na parang gustong pakainin. Hindi siya pinansin ni Kung Dante at maingat na nilasap ang kanyang bon. Ang sarap nito. Anong laman nito? Nang marinig niyang galing sa tira-tirang pagkain sa kantina ang palaman, agad niyang binuhusan ng laway ang mukha ng nakatatanda. Sa susunod na segundo, ibinaba niya ang lahat ng natitirang siopaw sa bibig ni 182. Naiirita ako kapag naaalala ang pagkain na gawa sa mga gulay na nalanta at natirang sabaw. Pwede mo nang kunin yon. Napakabait ng matanda at hindi siya nagagalit sa kabastusan ni Kung Dante. Ang aming mga dumpling at bon ay kilala sa buong rehiyon. Maraming tao ang naglalakbay mula sa malayo para lamang matikman ito. Huminto siya sandali, pagkatapos ay nagpatuloy. Siyempre, hindi lahat ay pumupunta dito para lang sa mga dumpling. May iba na pumupunta para sa iba pang bagay. Ang ospital, patuloy pa rin sa pagbuka ng bibig si 182, hindi alintana ang pagkabigla sa mukha ni Kung Dante. Ang buong layunin ng kanilang paglalakbay ay hanapin ang hospital na ito. Nakikita ang reaksyon niya, ngumiti ang nakatatanda. Akala ko nandito ka rin para sa ospital. Kung ganun, mas mabuting tumigil ka na dito. Pamitik ang malamig na pawis pababa sa noo ni Kung Dante. May nakakatakot bang bagay sa ospital na iyon? Dahan-daang binaba ng nakatatandang lalaki ang manggas niya, ipinapakita ang mga braso na puno ng mga peklat. Hindi na ito isang ospital. Ngayon tinatawag na natin itong kastilyo ng hodi ng demonyo. Hindi maiwasang lunukin ni Kung Dante ang kanyang hininga. Sapat na ang pangalan pa lang. Ngayon, kahit na mukhang ospital pa rin ang kastilyo ng Haring Demonyo mula sa labas, ito ay napaliligiran ng mga tinik at kawad. Halos walang nakakalabas muli kapag pumasok. Sa Noodle Village, mahigpit na ipinagbabawal ang lugar na iyon. Samantala, sa base ng mga tagapagbigay ng impormasyon, ginugol nila ang buong araw sa pagtitipon ng lahat ng datos na nakalap ng mga tagapagbenta ng impormasyon. Ang talaan sa harap nila ay nakalista ang bawat bilanggo sa Fogland. Inuulit ng sistema ng Fogland ang mga numero ng mga pinalayang bilanggo at inya-assign muli sa mga bagong bilanggo, kaya maaaring magpakita ang isang numero sa dalawang magkaibang tao. Matagal nang ginagamit ang sistemang ito, ngunit ayon sa mga record, matagal nang nakalista bilang patay ang preso na may numerong 182. Sa mga dekadang lumipas, hindi na muling ipinagkaloob ang numerong 182, kaya wala ni isa sa mga tagapag-ugnay ng impormasyon ang alam kung saan nanggaling ang lalaking ito na may puting buhok. Isa sa kanila ang naisip na baka nakuha lang niya ang tag ng isang patay na tao. Maraming tao ang mahilig mang-steal ng mga bihirang number tag, pero hindi sumang-ayon ang boss ng network ng impormasyon dahil narinig niya si Hound na sabihin na noong sumali si 182 sa klase ng kamote, nakakuha siya ng bagong damit. Ibig sabihin, kailangang totoo ang bilang ng bilanggo, kung hindi, hindi siya mabibigyan ng bagong uniforme. Nagulat ang dalawang tauhan sa sinabi niya. Tinituro niya ang larawan, sabi niya ng dahan-dahan, kung hindi siya namatay dekada na ang nakalipas, hindi kaya't sobrang bata pa rin niya ngayon, ang walang katotohanan yun. Nakuha ba niya ang isang kakayahan na nagpapahaba ng kanyang kabataan magpakailan pa man, naging madilim ang mukha ng boss, imposible iyon. Walang sino man ang kailanman na natiling bata magpakailan pa man. Pinag-isipan niya ng husto. Ang sistema ay nag-a-update na sa loob ng dekada, sapat na para sa kahit sinong tagapagbenta ng impormasyon na makarinig ng kahit kaunting balita, ngunit kahit anong paghahanap nila, tanging mga piraso lang ng pangunahing datos ang kanilang nakuha. Kaya mayroon siyang dalawang teorya. Una, na itinago ng administrasyon si 182 na madali nilang magagawa. Pero ang ikalawang teorya ay mas nakababahala. Kung hindi hinawakan ng administrasyon ang pagkakakilanlan ni 182, mas misteryoso pa ang lalaking ito kaysa sa inaakala niya. Ang pangunahing hula ng boss ay maaaring isang halimaw si 182 na lumitaw kasabay ng Fogland mismo. Bumalik sa kastilyo ng Haring Demonyo, ang takot nito ay nagmula sa isang tao na naninirahan doon. Para siyang isang Diyos demonyo, nakatayo sa loob ng gusali na iyon. Ang mga peklat sa braso ng nakatatanda ay gawa ng lalaking iyon. Mas mainam na huwag mo nang lapitan iyon. Sa ngayon, ni minsan ay hindi pa ako nakakita ng nakalabas doon ng buhay. Isang posibilidad ang pumasok sa isipan ni Kung Dante. Posible bang may kakibat siya? Agad na tinanggihan ng nakatatanda ang ideya. Hindi siya isang balikat. Pagkatapos, naging seryoso ang ekspresyon ng matanda. Marahil hindi mo alam, kahit ang mga balikat ay ayaw pumasok sa kastilyo ng Haring Demonyo. Nang marinig yun, kumirat ang puso ni Kung Dante at pinawisan siya ng malamig sa likod. Anong uri ng halimaw ang maaaring naninirahan sa lugar na iyon? Bigla niyang naalala kung bakit siya pumunta. Kung walang doktor, hindi ba tuluyang masisira ang kamay ni 182? Tumango ang nakatatanda. Wala dito ang doktor na hinahanap mo. Iyan lang ang masasabi ko. Sa anumang kaso, umalis ka agad pag liwanag na. Mag-aayos ako ng kwarto para sa'yo ngayong gabi. Bumaba ang mood ni Kung Dante. Kaya, ang sinasabing doktor ay patay na doon. O baka pinatay ng Demon King ang lahat ng doktor, kaagad pagkatapos, binigyan sila ng isang simpleng kwarto.
Kung Dante napakunot ang noo. Talagang hindi ko alam ang gagawin ngayon. Naging kastilyo ng Demon King ang mga ospital. Hindi kami makapasok kahit kailan. At sa tunog nito, walang doktor sa loob. Itinaas niya ang ulo upang tingnan si 182. Kailan mo talaga nakita ang doktor doon? Nag-isip sandali si 182. Noon, nakaramdam si Kung Dante ng bagong kirot sa kanyang mga templo. Kailan? Anong klaseng ospital noon? Anong nangyari? Sabihin mo lahat. Tumingin si 182, pilit alalahanin. Nahulog ang kamay ko. Huminto ang paghinga ni Kung Dante. Pinutol ng doktor. Noon, naputol ang braso ni 182. Hindi tumitigil ang pag-agos ng dugo. Nabubulunan ang kanyang ulo at nagugutom siya. Naglakad-lakad siya papunta sa ospital na naghahanap ng tulong. Dumating ang isang doktor upang makipagkita sa kanya at agad na nakaramdam si 182 ng pag-asa at nagsalita ng mabilis, "Dok, gawing bago ang aking braso." Sa pagkakataong iyon, pumasok si Kung Dante. Talagang sinabi mo yan ng ganun at ano ang nangyari pagkatapos? Anong sinabi ng doktor? Matapos mag-isip ng mabuti, sumagot si 182. Sa tingin ko, nagmura siya sa akin, isang bagay na sobrang bastos. Gago, turuan mo nga ako kung paano gumawa ng bagong braso para sa'yo, putang inang puti ang buhok mo. Talagang nakuha ni Kung Dante ang reaksyong iyon bilang makatwiran. Kahit na may advanced na teknolohiya, malayo pa rin tayo sa kusang paggawa ng mga braso. Noong panahong yun, nagalit si 182 at sinimulang sampilan ang doktor. Nagsimula ng pawis na malamig sa noo ni Kung Dante. Hindi ka ba dapat huminto sa pagdurugo at magpahid ng benda sa sarili mo? Paano ka nagkaroon ng lakas para makipaglaban? Paano ba talaga gumagana ang utak mo? Pagkatapos nyun, naging isang buong laban, suntok at sipa mula sa parehong panig, ayaw magpaawat kahit kailan. Akala ni Kung Dante na pumanaw na ang doktor sa kastilyo ng Haring Demonyo sa kamay ni 182, hindi kayang tiisin ng isang ordinaryong tao ang kanyang mga suntok. Ngunit hindi ang inaasahan ni 182 ang sagot niya, hindi niya pinatay ang doktor. Sa halip, pinatungan ng doktor si 182 sa lupa at pinagsasapak ng walang awa hanggang sa hindi na makalaban. Ngayon, naisip niya yon, kinagat niya ang kanyang mga labi. Sa pagkakataong ito, babawiin ko na. Mabilis siyang pinigilan ni Kung Dante. Sino ang lalabanan mo ngayon? Kumalma ka. Nandito tayo para humanap ng doktor, hindi para hamanin ng Demon King, at sinabi na ng nakatatanda na wala na sa ospital ang doktor. Pero sigurado si 182, nasa kastilyo ng Haring Demonyo ang doktor. Siyempre pupunta ako roon para makipaglaban sa kanya. Bakit mo ako pinipigilan? Napatitig si Kung Dante. Paano mo nalaman na buhay pa ang doktor at nasa kastilyo ng Haring Demonyo siya? Tinuro niya ang sarili niyang tainga. Narinig ko siya. Sigurado ako ng 100%. Nang pumasok sila sa Dumbling Village, narinig ni 182 ang ingay ng paghihiwalay ng gunting, ang tunog ng pang-opera na gunting. Sa parehong oras, sa isang silid sa kastilyo ng Haring Demonyo, umiikot ang isang kamay ng isang pares ng gunting. Sa tabi ng bintana, nakatayo ang isang itim na figura na nakatukod ang mga kamay sa likod. Itong lalaking ito ang doktor na sinabi ni 182. Maagang kinabukasan, dinala ni Kung Dante si 182 sa labas ng kastilyo ng huling hadi. Lahat ng lugar ay puno ng dugo. Tumingin sila pataas at nakita ang isang luma, sira ng karatula na nakasulat na medikal na sentro. Nakalat ang mga bangkay sa buong lupa, ang iba ay tuyo na bilang mga momia sa ilalim ng araw, ang mga matagal nang nandito ay naging mga buto na lamang. Hindi nag-imbento ang nakatatanda, hindi na talaga ito isang ospital. Ito ay impyerno mismo. Talaga bang naririnig mo yung doktor doon? Muling tanong ni Kung Dante. Naputol si 182. Hindi ko ba sinabi na naririnig ko siya? Paulit-ulit kang nagtatanong, nakakainis na. Pero ang detalye na iyon ay nakapagpasaya kay Kung Dante ng kakaiba. Malayo sa karaniwan ng pandinig ni 182. Nalaman niya ito noong nakaraang gabi lamang. Noong panahong iyon, hindi niya maintindihan kung bakit nakakarinig si 182 ng mga tunog na hindi marinig ng iba. Hindi rin niya ito maipaliwanag. Naririnig ko lang ito. Paano mo naman nagagawa na makita ang mga bagay? Sa kanyang isipan, natural lang ang makinig sa mga tunog. Dahil sa paulit-ulit na tanong ni Kung Dante, naiinis si 182 at sa huli ay nagsabi na lang ng hindi ko alam. Sa wakas, naisip ni Kung Dante, baka pagkatapos kumain ng napakaraming ulap, nagising ang kakayahan niyang makinig, lubos na nalilito si 182. Wala akong kailanman naging talent. Tinanggihan ni Kung Dante yon. Hindi posible. Kinain mo ang sobrang fog na yon at ngayon maririnig mo na ang hindi kayang marinig ng iba. Hindi ba yun isang kakayahan sa pandinig? Hindi na nakapagtataka na palagi niyang sinasabi na maingay si Kung Dante. Dahil sobrang tumpak ng kanyang pandinig. Upang makumpirma ito, sinadyang tinakpan ni Kung Dante ang bibig niya at bumulong ng isang sumpa gamit halos walang iba kundi ang hininga. Napakaliit ng tunog na halos hindi niya marinig, pero agad na pumikit ang ulo ni 182 at tinignan siya ng matalim. Lalong kumabog ang balahibo ni Kung Dante. Hindi niya ako pwedeng lokohin, di ba? Malapit na sana akong magsalita pa ng bahagyang sipa ni 182 sa dibdib ko. Kung hindi ako nagkontrol, patay na sana ako. Kaya nga ngayon nakatayo si Kung Dante sa harap ng kastilyo ng Haring Demonyo, puno ng gulat at tuwa.
Ito ay isang uri ng kakayahan na tanging sa Fogland lang makikita. Nakatingin sa nakakatakot na gusali, hindi na makapagpasya si Kong Dante kung tatawagin ba itong ospital o kastilyo ng huling haring demonyo. Sa wakas, narating nila ang pangunahing pinto. Habang papasok na si 182 ng mayabang, hinayla ni Kong Dante siya papunta sa pader. Ang tanga mo, huwag basta-basta pumasok. Pumarito ka muna, pag-usapan natin ang plano. Nagtago sila sa tabi ng pintuan at nakatingin sa loob na kalahati lang ng ulo. Mula sa labas, talaga namang mukhang pangunahing pinto ang pintuan. Dahil naririnig ni 182 ang anumang ingay mula sa loob, naghanda si Kong Dante ng isang plano para sa kanya, isang bagay na pinagprakti nila noong nakaraang gabi. Upang hindi niya makalimutan, pinabalik ni Kong Dante siyang ulitin ito, kumatok muna, tapos agad na magtago. Kung hindi ang doktor ang lalabas, kunin ang guro at tumakbo. Binanggit ni 182 ito ng malinaw na ikinatuwa ni Kong Dante ng hindi inaasahan. Talagang mukhang tumaas ang IQ niya. Pati nga pinangalanan nila ng malakas ang operasyon, ang planong pagpukol, pagsubaybay, at pag-urong. Ang dahilan kung bakit nag-iisa si Kong Dante sa harap ay naniniwala siyang hindi lamang si 182 ay may super hearing, kundi napakabilis din niya, hindi magpapahuli kay Rambutan. Mayroon ba siyang dalawang kakayahan? Nagtago si Kong Dante sa likod ng pader, nakatutok sa pasukan sa harap. Mag-iimbestiga si 182 habang kumukuha siya ng impormasyon mula sa isang posisyon na walang panganib. Sa lalong madaling panahon, nilapitan ni 182 ang pinto at marahang tinapak ito gamit ang kanyang paa ilang ulit. Pagkatapos ay bumalik siya na parang hangin upang magtago sa tabi ni Kong Dante. Sila ay sabay na yumuko upang magmasid. Manatiling tahimik ang pintuan. Walang ingay, sabi ni 182. Kong Dante, naguguluhan, sinabi nitong subukan muli, mas madiin na sa pagkakataong ito. Kaya muli, nilapitan ni 182 ang pinto at ilang beses na pinakawalan ng mariin ang silya, pagkatapos ay bumalik sa likod ni Kong Dante para magtago. Ngunit nanatiling tahimik ang loob, walang kahit anong galaw. Pwedeng walang tao sa buong gusali, saan naman nanggaling ang boses ng doktor na narinig mo. Habang nag-iisip si Kong Dante, biglang sumugod si 182. Bumalik ka dito, huwag kang masyadong padalos-dalos. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba, nang dumaan ang paa ni 182 sa pintuan, biglang naalis ang buong pintuan sa mga kondado nito. Sa isang malakas na tunog, niyanig ang buong gusali. Sa loob-loob, sobrang inis ni Kong Dante. Sobrang padalos-dalos niya. Ito ang kastilyo ng haring demonyo. Pagkatapos niyang tumingin muli, nawala si 182 sa pintuan. Malinaw na, agad na pumasok ang taong iyon para hamanin ang doktor. Tanging tahimik na nakatawag si Kong Dante, 182, naririnig mo ba ako? Lumabas ka na, bilis. Medyo natatakot ako dito mag-isa. Hindi pa man siya nakapagsalita ay lumitaw na si 182, ngunit dahil may isang tao na pinalipad siya palabas mula sa loob. Umiikot-ikot siya sa lupa ng ilang ulit bago tuluyang huminto. Ang lakas ng isang suntok na iyon ay sapat na upang gulatin si Kong Dante. Ang lakas ng laban ng doktor na ito ay kahit papaano ay kasing lakas ni 182. Tumingin siya pataas sa pinto. Isang malabong figura ang unti-unting lumalabas mula sa mga anino. Siya ba ang mismong haring demonyo? Isang hakbang, dalawang hakbang. Nakatayo siya, suot ang puting malinis na sapatos. Sa kanyang mga binti, may madilim na asul na pantalon. Sa kanyang kamay, patuloy na umiikot ang isang pares ng gunting. Tahimik na nanigas si Kong Dante. Hindi ito ang inasahan ko. Isang mababang boses ang bamulong. Putang inang puti mong buhok. Hindi ba sapat ang leksyon noong nakaraang beses? Haaya kang bumalik para sa panibagong palo. Ang lalaking nasa harap nila ay siya mismong doktor na binanggit ni 182.